Movie Recap Tagalog here. Ang binatang ito ay isang mayamang tao, ngunit nagtatrabaho siya sa isang construction site para kumita ng sariling pera. Ayaw ni Woojun na manahin ang kayamanan ng kanilang pamilya, nais niyang maging independent. Dahil sa pag-aalala, nagbayad ang kanyang ina ng isang pribadong detective para alamin kung nasaan si Woojun. Hindi alam ni Woojun ang tungkol dito, at patuloy pa rin siyang nagsusumikap sa trabaho. Pinuri pa nga siya ng construction supervisor. Pagkatapos ng trabaho, dumaan siya sa mataong lugar, kahit amoy pawis at alikabok ang kanyang katawan. Tinignan siya ng lahat ng may pag-aalinlangan at iniiwasan siya. Biglang may humarurot na motor. Dahil nawala ng preno ang motor, bumangga ito sa isang fruit stand sa gilid ng kalsada. Sa di inaasahang pangyayari, may bulaklak na nalaglag sa mga kamay ni Woojun. Kailangan pang ayusin ng deliveryman ang kaguluhan, kaya nakiusap siya kay Woojun na siya na lang muna ang maghatid ng wedding bouquet. Nag-alinlangan si Woojun ngunit sa huli ay pumayag siyang tumulong. Pagdating ni Woojun, pagbukas ng pinto, tumigil ang kanyang mundo nang makita ang napakagandang bride. Saglit siyang natulala bago siya lumapit. Ngunit nang makita ng bride ang madumi niyang hitsura, tinakpan nito ang ilong niya. Dahil dito, sadya na siyang lumapit kay Rara. Dahil sa gulat, hindi sinasadyang nasuntok ni Rara si Woojun at dumugo ang ilong nito. Nang makita yon, agad siyang humingi ng tawad at pinunasan ang dugo sa mukha ni Woojun. Subalit hindi niya namalayang nadumihan ng dugo ang kanyang wedding dress. Hindi pa man nagsisimula ang kasal, unti-unti nang nagkakagulo ang lahat. Napaiyak si Rara. Agad siyang pinigilan ni Woojun. Kinuha niya ang mga gamit para linisin ang mansa sa wedding dress. Mabilis niyang nilinis ang dugo. Pagkatapos noon, malapit nang magsimula ang kasal. Lumingon si Rara upang magpasalamat at magpaalam kay Woojun. Hindi ito matanggap ni Woojun kaya pilit niyang pinigilan ang sarili. Ngunit hindi ganoon kasimple ang buhay ni Woojun. Isang nakatakdang tadhana ito sa pagitan ng dalawang mayamang pamilya. Si Rara rin ay anak ng isang prominenteng pamilya. Pumanaw ang kanyang ina matapos siyang ipanganak. Lumaki siya sa marangyang pamumuhay at palaging sumusunod sa kanyang ama. Bukod sa halos 20 taon niyang pagtutok sa pagpipiano, bigla na lang siyang ipinakasal sa isang lalaking pinili ng kanyang ama. Hindi na siya nagtanong pa at masaya niyang tinanggap ito. Ang magiging biyana ni Rara ay nakatingin sa kayamanan ng kanilang pamilya. Para makuha ang isang ospital bilang dote, kahit ayaw niya sa prangkang ugali ni Rara, napilitan siyang sumang-ayon. Ngayong araw ang kasal ni Rara. Pumasok siya sa wedding hall at naghintay sa pagdating ng kanyang ama. Nandoon na si Rara, ngunit hindi pa rin dumarating ang kanyang ama. Habang papasok na sana ang ama ni Rara sa wedding hall, nakatanggap siya ng tawag, nalugi na raw ang kanilang kumpanya. Dahil sa matinding pagkabigla, inatake siya sa puso at nawala ng malay sa mismong lugar. Nang marinig ng magiging biyana ni Rara ang balita sa labas ng wedding hall, agad nagbago ang kanyang ugali. Inisip niyang wala ng yaman si Rara, kaya hindi na siya isang mayamang dalaga. Matapos mag-isip sandali sa harap ng mga bisita, pinili niyang hilahin palayo ang kanyang anak mula sa kasal. Nabigla ang lahat ng mga panauhin sa nasaksihan nila. Ang kasal sana ang pinakamagandang araw sa buhay ng isang babae. Ngunit para kay Rara, ito ang araw na nawala sa kanya ang lahat. Namatay ang kanyang ama, iniwan siya ng kanyang asawa kasama ng biyanan niya, at nawala pa ang lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya. Labis ang pagdadalamhati ni Rara. Sinabi ng sekretary ng kanyang ama na kailangang lumayo muna siya dahil hinahanap siya ng mga nagpapautang sa kanilang pamilya. Pagkatapos sabihin ito, inabot ng sekretary kay Rara ang isang bag na may laman na pera at ang dati niyang sasakyan. Pinayuhan siya ng sekretary na alagaan ang sarili. Kinagabihan, palihim na umuwi si Rara. Naibenta na sa subasta ang kanyang villa, at pati ang kanyang piano at ibang gamit ay naisama sa auction. Habang tinutugtog niya ang piano, umiiyak si Rara, sumasabay ang malulungkot na nota mula sa kanyang mga daliri. Sa kabilang dako, dalawang matipunong lalaki ang nagtangkang pasukin ang tirahan ni Woojun. Kaya gumamit si Woojun ng fire escape para bumaba sa unang palapag at makatakas. Habang palabas si Woojun, napadaan siya sa bahay ni Rara. Narinig niya ang malungkot ngunit napakagandang tugtog ng piano at napaluha siya. Wala nang matutuluyang bahay si Woojun, pero nakakita siya ng lugar na maaaring puntahan sa isang billboard sa may bus stop. Ang lugar na iyon ay ang Yunpo, isang lungsod na puno ng pangarap at pag-ibig. Sa parehong oras, natapos nang mag-impake si Dr. Cha para magpaalam sa kanyang asawa. Samantala, sa lugar kung saan nagtatagpo ang bughaw na langit at dagat, namumuhay ng payapa si Jongnam at ang kanyang ina. Tinawagan ni Rara ang kanyang fiancé, ngunit ang kanyang biyanan ang sumagot at agad pinatay ang tawag. Si Jongnam ay walang lakas ng loob para magsalita. Wala nang matakbuhan si Rara, kaya napilitan siyang humanap ng matitirahan mag-isa. Agad siyang pumirma ng kontrata sa isang ahente ng paupahan. Ginamit ni Rara ang 100 milyong won na ibinigay ng sekretary upang bayaran ang renta ng buong taon. Paglipat niya sa bago niyang bahay, napansin niya ang isang palayaw, Dodo Sol Sol Lala Sol. Nakita niya ito bilang isang nagkomento sa kanyang social media post. Sinabi ng taong ito na kung nakakaramdam siya ng kalungkutan, maaari siyang pumunta sa lungsod na nasa larawan. Makalipas ang isang buwan, dumating ang isang ahente ng real estate upang tignan ang bahay. Doon lang napagtanto ni Rara na naloko siya. Tumakbo siya papunta sa opisina ng ahensyang pinagkontratahan niya, ngunit pagdating niya roon, nabulaga siya, may grupo na ng mga taong nakapalibot sa lugar. Litong-lito si Rara at agad niyang kinuha ang kontrata upang itanong sa babaeng katabi niya kung ano ang nangyari. Sinabi ng babae na hindi direkta sa may-ari ng bahay pinirmahan ang kontratang iyon. Ngayon, silang lahat ay wala ng tirahan at kailangang mamuhay sa lansangan. Dahil sunod-sunod ang dagok na dumating sa kanya, dinala ni Rara ang kanyang maliit na aso sa puntod ng kanyang mga magulang.
Ikinuwento niya sa kanila kung gaano niya sila kamahal at gaano niya sila namimiss. Nang sobra na ang gutom ni Rara, natukso siyang tikman ang pagkain ng kanyang aso. Ngunit sobrang hirap lunukin ng lasa nito. Bigla niyang naalala ang taong nag-iwan ng mensahe sa kanya. Isang ideya ang sumagi sa isipan ni Rara. Maaaring kakilala niya ang taong ito. Siya na lang ang tanging maaaring sandigan ni Rara ngayon. Kaya isinakay niya ang asong si Mimi at bumiyahe patungong Yunpo City, ang lungsod na nasa litrato. Habang nasa biyahe, biglang nagpakita ng kakaibang kilos si Mimi. Nag-alala si Rara kaya lumingon siya at hinaplos ang aso. Dahil dito, muntik na niyang mabangga si Woo-jun na noon ay nagbibisikleta. Agad niyang iniwas ang manibela pero nabangga pa rin at natumba si Woo-jun. Nawalan din ng malay si Rara dahil sa banggaan. Tumayo si Woo-jun upang tingnan kung sino ang driver ng kotse at laking gulat niya nang makita na si Rara pala ito. Maya-maya, dumating ang ambulansya at dinala si Rara at Woo-jun sa ospital. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Dr. Cha ang tumanggap sa kanila, bagong lipat lang din siya sa Yunpo. Pansamantalang nilapatan ng lunas ni Woo-jun ang sarili, tapos ay nagmadali siyang pumunta sa kwarto ni Rara para kumustahin ito. Nang magising si Rara, nakita niyang nakabalot na parang mami ang dalawang kamay niya. Habang nagluluksa pa siya sa mga nangyari, nakita niyang muli si Woo-jun, ang taong ikalawang beses na niyang nakilala. Sinabi ni Woo-jun sa kanya na kasalukuyang inooperahan si Mimi. Napaiyak si Rara sa halong tuwa at lungkot. Maingat na pinunasan ni Woo-jun ang kanyang mga luha. Maya-maya, sinabi ni Dr. Chan na ang kaliwang kamay ni Rara ang pinakagrabe ang pinsala at kailangan nitong maglagay ng cast sa loob ng 3 linggo. Kinagabihan, balak sana ni Rara na humingi ng tulong mula sa kakilala. Ngunit sa hindi inaasahan, nakaalis ito para sa isang business trip. Walang nagawa si Rara kundi ang mapahagulgol sa kanyang pag-iisa. Walang gaanong masabi si Woo-jun pero kinuha niya ang panyo at pinunasan ang mukha ni Rara. Pero bigla siyang naalala ni Rara. Tinanong niya si Woo-jun kung bakit siya nandoon. Sabi ni Woo-jun, dumaan siya upang humingi ng danyos. Kaunting halaga lang ang hinihingi niya, kapalit ng nasirang bisikleta at ang pinsalang emosyonal. Pero hindi niya inakala na wala na palang pera si Rara at sa halip ay gusto pa siyang utangan nito. Ibinalik ni Woo-jun si Rara sa kanyang hospital room at plano na sana niyang umuwi. Pero marami pa pala siyang kailangang gawin para kay Rara. Pinapakuha siya nito ng tubig, pinabubuksan ang kurtina, at pinapaangat ang kutson. Hiniling din ni Rara kay Woo-jun na manatili sa hospital room kasama niya. Sa huli, napilitan si Woo-jun na maglatag ng banig at matulog sa tabi ng kanyang kama. Kinaumagahan, may isang batang babae na inilipat sa parehong kwarto. Ngumiti ang ina ng bata at nagtanong kung anong relasyon nila Woo-jun at Rara. Doon lang nila napagtanto na hindi sila magkasintahan o magkapatid, kundi may kakaibang relasyon bilang pinagkakautangan at may utang. Dumating si Dr. Cha upang muling suriin ang kalagayan ng bata. Nag-aalala ang bata na baka maapektuhan ng natamong pinsala ang kanyang pagtugtog ng piano. Narinig ito ni Rara at napagtanto niyang pareho sila ng larangan, kaya naisipan niyang mag-perform ng air piano para pasayahin ang bata. Pero dahil injured ang kanyang braso, para siyang zombie na tumutugtog. Walang nagawa si Woo-jun kundi pigilan ang makapangyarihang performance ni Rara. Maya-maya, dumating si Dr. Cha para i-check ang paggaling ni Rara. Nagreklamo si Rara na hindi siya makatulog. Nakatayo lang sa gilid si Woo-jun at ang nurse habang nakikinig. Bigla nilang naalala ang malakas niyang paghilik noong hapon kaya hindi sila nakapagsalita. Samantala, naging matagumpay ang operasyon ni Mimi, ang aso. Ngunit sinabi ng veterinaryo na kailangan bayaran ang malaking halaga. Sanay si Rara sa pangungutang, kaya nakangiti niyang sinabi kay Woo-jun na siya na ang magbayad. Nangako naman si Rara na pagkatapos niyang ma-discharge sa ospital, ibebenta niya ang kotse niya para bayaran ang gastos. Tahimik lang ang ina ng batang katabi nila at iniisip sa sarili na niloloko lang ni Rara si Woo-jun, pag-ibig at pera ang habol. Samantala, si Jongnam ay nagtungo kay Seon upang kumustahin ang lagay ni Rara. Kalma lang ang sagot ni Seon, hindi raw kailangang mag-alala. Mas matatag si Rara kaysa sa iniisip ni Jongnam. Sa kabilang banda, pinakakain at pinainom ni Woo-jun si Rara, at kitang-kita ang kasiyahan niya habang kumakain. Pagkatapos, sunod-sunod na inutusan ni Rara si Woo-jun, magpa-ice cream, magpa-juice, magpa-salad syempre. Lahat ng ito, isinulat bilang mga utang. Wala nang nagawa si Woo-jun kundi magpaubaya. Kaya kumuha siya ng iba't ibang part-time jobs para masuportahan si Rara. Sa beauty salon, sa Korean food store, kahit saan, nandoon si Woo-jun. Pagkatapos ng trabaho, umuwi na siya. Muling dumalaw si Hayang, ang babaeng may gusto sa kanya. May pag-aalalang nagtanong si Hayang kung ayos lang si Woo-jun. Kasabay nito, iniabot niya ang isang flyer na naghahanap ng part-time worker. Nakalagay sa flyer, kung magtatrabaho ka ng 3 araw at 2 gabi, makakakuha ka ng 500,000 won. Kailangan ni Woo-jun ng pera para kay Rara, kaya labis siyang natuwa nang marinig yon. Pagkalipas ng 2 araw, hindi na makontak ni Rara si Woo-jun kaya labis siyang nag-alala. Nagkomento ang ina ng batang katabi niya na baka iniwan na siya ni Woo-jun. Natakot din si Rara sa sinabi nito. Pinag-aralan ng babae ang sitwasyon at sinabing halata raw na hindi pa nagbabayad si Rara. Baka natakot si Woo-jun na utangan na naman siya kaya tumakas na lang. Nang marinig ito, napaluha si Rara. Pero biglang natawa ang babae at sinabing niloloko lang pala niya si Rara. Napaka-inosente talaga ni Rara. Habang naglalakad-lakad siya sa ospital, napadaan siya sa isang banda na tumutugtog. Isa sa kanila ay tumutugtog ng piano. Naalala ni Rara ang sinabi noon ng kanyang guro sa musika na si Kong Mi-suk, kapag nasasaktan siya, dapat siyang tumugtog ng piano, dahil makakakuha siya ng hindi masukat na lakas mula sa musika. Samantala, si Woo-jun ay naipit sa isang multi-level marketing na grupo. Tumayo siya para umalis, ngunit nauwi ito sa gulo sa pagitan niya at ng mga security guard.
Sa huli, kinalagkad siya palayo ng mga ito. Mag-isa lang si Rara na nakaupo sa kama ng ospital. Ngayong araw din, na-discharge na ang batang babae na dati niyang kasama sa kwarto. Labis na niyang gustong makita si Woo-jun pero hindi niya ito matagpuan kahit saan. Bigla niyang naramdaman ang matinding kati sa anit. Sinubukan niyang iangat ang kanyang braso para kamutin ito pero sa kanyang kapabayaan, nahulog niya ang baso ng tubig sa sahig. Gusto sana niyang bumaba ng kama para kumuha ng tubig pero nadulas siya at bumagsak sa sahig. Dahil sa sakit at sama ng loob, napaiyak si Rara. Narinig ni Dr. Cha ang ingay at agad siyang pinuntahan para tanungin kung bakit siya umiiyak. Hikbi lang ang naisagot ni Rara at sinabing sobrang kati ng ulo niya pero hindi niya makamot kaya kailangan siyang tulungan. Habang umiiyak si Rara, ipinakita pa niya kung paano dapat kamutin ang ulo niya kaya natawa si Dr. Cha. Dumating din si Woo-jun na sa kabutihang palad ay nakatakas mula sa MLM Group. Nang makita niya ang eksenang iyon, labis siyang nagalit. Agad siyang pumasok, binuhat si Rara at dinala siya sa itaas ng bundok. Sa ibaba nila, makikita ang makukulay at maliwanag na tanawin ng lungsod sa gabi. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Rara. Doon ay unti-unti siyang naging bukas kay Woo-jun. Ikinuwento niya na ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal niya ay dahil nalugi ang kanilang pamilya at hindi na nila natugunan ang material na pamantayan ng pamilya ng kanyang fiancé. Tumakas ang kanyang nobyo. Hindi makapaniwala si Woo-jun na muntik nang ikasal si Rara sa ganoong klaseng lalaki. Sagot naman ni Rara, palagi lang siyang sumusunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Napailing si Woo-jun at sinabing napakabobo niya, pero naintindihan rin niyang wala na talagang matutuluyan si Rara ngayon. Pumunta silang dalawa sa isang salon. Maingat na hinugasan ni Woo-jun ang buhok ni Rara. Habang nakahiga si Rara, tinitigan niya ang mukha ni Woo-jun. Tapat niyang sinabi na maganda ang ilong at mga mata ni Woo-jun, gwapo siya sa kabuuan. Nahiyang umiti si Woo-jun at tinakpan ang mukha niya gamit ang tuwalya. Makalipas ang ilang araw, tinanggal na ang benda sa kanang kamay ni Rara. Kasabay din ito ang kanyang paglabas sa ospital. Nangako si Woo-jun na tutulungan siyang humanap ng bagong tirahan. Sumama si Rara kay Woo-jun sa kanyang pinagtatrabahuhan. Plano nilang sabay umuwi matapos ang trabaho. Pero habang nagtatrabaho si Woo-jun, hindi siya tinigilan ng tingin ni Rara, kaya hirap na hirap siyang mag-concentrate. Kaya ibinigay ni Woo-jun kay Rara ang address ng isang hair salon na malapit sa kanyang bahay at sinabing doon na lang siya maghintay. Nang dumating si Rara sa salon, nagkataon namang nandoon din si Dr. Cha. Nahulog ni Rara ang papel na hawak niya at pinulot ito ni Dr. Cha. Nang makita ni Dr. Cha ang address, naalala niya bigla na sinabi ni Rara noon na wala na siyang tirahan. Pero ngayon, mayroon na siyang address. Nagtaka tuloy si Dr. Cha at naging hinala siya. Ang lugar na ibinigay ni Woo-jun kay Rara ay malapit sa salon ng ina ni Hayang. Pagpasok ni Rara sa salon, nakita siya ng may-ari na si Suk-kyung. Dahil nakasuot si Rara ng mamahaling damit, inakala ni Suk-kyung na mayaman ang parokyanong ito. Pero nang sabihin ni Rara na wala siyang pera, pabirong sinabi ni Suk-kyung na okay lang kahit magkautang siya. Kaya't habang natutulog si Rara, palihim siyang ginupitan at inayusan. Sa totoo lang, maganda ang kinalabasan ng kanyang bagong hairstyle. Nagulat din si Hayang sa bagong anyo ni Rara. Ngunit nainis siya sa ugali nitong mahilig mangutang. Tinanong siya ni Hayang, bakit mo niloko ang mahirap kong nanay? Sa kabutihang palad, dumating si Woo-jun sa tamang oras para iligtas si Rara. Pumunta sila sa gilid ng salon na siyang tinutuluyan ni Woo-jun. Ngunit isa lang ang kama sa kwarto. Nang marinig ni Rara na sabay silang matutulog ni Woo-jun, bigla siyang natigilan. Mabuti na lang at nagbibiro lang pala siya. Nabigla si Rara na kaya ni Woo-jun tumira sa ganitong simpleng lugar. Maya-maya, habang naghuhugas ng buhok si Woo-jun sa banyo, biglang nawala na naman ang tubig. Kaya tinawag niya si Rara at pinapadala ng mineral water. Pero mahimbing na pala ang tulog nito. Wala siyang nagawa kundi kumuha ng tubig nang nakahubad ang itaas. Pero aksidenteng nahulog ang bote sa ilalim ng kama. Napilitan siyang gumapang sa ibabaw ni Rara para kunin ito. Sa huli, nagising din niya si Rara at ang sigaw nito ay umalinggaw sa kalangitan sa gabi. Sa oras na yon, dumating si Dr. Cha. Sumunod din si Hayang at biglang pumasok. Bumulaga sa kanila ang eksenang si Woo-jun ay walang damit sa itaas at si Rara ay nasa tabi niya. Pareho silang nahihiya at hindi makapagpaliwanag. Akala ni Hayang ay matutulog talaga silang magkasama. Matapos ang kaunting kaguluhan, naupo ang apat at maayos na nag-usap. Gusto ni Hayang si Woo-jun kaya hindi niya matanggap na magkasama sila ni Rara sa isang bahay. Iminungkahi niya na si Rara na lang ang lumipat sa kanila. Magsasama raw sila bilang mga housemates. Buong lakas na hinila ni Hayang ang maleta ni Rara para tulungan itong lumipat. Habang naglalakad sila, narinig ni Rara na ang bahay na tinutuluyan ni Woo-jun ay dating pagmamay-ari ng isang matandang lalaki. Nang maaksidente ito sa kalsada at muntik nang mamatay, tinulungan siya ni Woo-jun. Bilang pasasalamat, ibinigay ng matanda ang bahay kay Woo-jun. Sa mga oras din iyon, kinausap ni Dr. Cha si Woo-jun at nalaman niyang magkakilala na pala sila ni Rara mula pa noong kasal nito. Alam din ni Woo-jun na nahihirapan si Rara, kaya tinulungan niya ito. Ngunit hindi natuwa si Suk-kyung na ang anak niyang si Hayang ay nag-uwi ng isang pabigat. Masayahin pa rin si Rara at sinabi niyang wala pa siyang pambayad ng upa ngayon, pero maghahanap agad siya ng trabaho kapag gumaling na ang kanyang sugat. Sa paningin ni Suk-kyung, gusto lang talaga ni Rara na tumira sa bahay nila. Sinabi pa niya na si Rara ay parang isang parasite. Naalala ni Rara ang itsura ng mga parasite sa mga pelikula, nakakadiri at nakakakilabot. Namula ang mga mata ni Rara, nakaramdam ng hiya at lungkot, kaya tumakbo siya palabas. Narinig ni Dr. Cha at Woo-jun ang nangyari at agad siyang hinanap. Sa mga sandaling iyon, nakaupo si Rara sa mga hagdan at tila nawawalan ng gana. Pinangarap niya ang sariling kalangitan na puno ng bituin. Bigla, may isang maliwanag na bituin na lumapit sa kanya, si Woo-jun na nakasakay sa bisikleta.
Masayang tumalon si Rara papunta sa kanyang mga bisig at sinabing hindi niya kayang iwan si Woo-jun dahil siya lang ang naglakas loob na pautangin siya. Akala ni Woo-jun na magko-confess si Rara ng pag-ibig pero nadismaya siya sa huli. Pagkatapos nito, dinala niya si Rara pabalik sa bahay ni Suk-yung. Nangako si Woo-jun na siya na muna ang magbabayad ng renta ni Rara. Kaya hiling ni Rara na magkaroon ng sariling silid. Sa sala, nakita ni Hayang ang mga litrato ni Rara sa social media kung saan tila ipinagyayabang nito ang kanyang kayamanan. Inisip tuloy ni Hayang na baka may pera talaga si Rara. Pero hindi pumayag si Suk-yung at sinabing baka kinuhanan lang ni Rara ang mga larawan para lokohin ang ibang tao. Ngunit pinatotohanan ni Woo-jun na si Rara ay isang inosenteng tao. Hindi raw kasi nungalingan ang mga post ni Rara, talagang ganoon lang siya. Dahil dito, nawala ang pagdududa ni Hayang at Suk-yung. Pagpasok ni Rara sa kwarto, nanahimik lang siya. Naging balisa sina Suk-yung, Hayang at Woo-jun at inisip na baka may masamang mangyayari. Naisipan nilang makinig sa likod ng pinto pero wala silang narinig. Kaya napagpasyahan nilang pasukin na ang kwarto. Laking gulat nila, mahimbing nang natutulog si Rara. Napailing si Suk-yung. Sa laki ng problema ng pamilya, nakakatulog pa si Rara. Habang panaginip, nasambit ni Rara na sobrang bigat na ng pressure at kailangan niyang humanap ng paraan para makabayad. Pagkatapos nito, bumalik siya sa pagtulog. Kinabukasan, napanaginipan ni Rara ang dati niyang mahigpit na guro, si Misok. Sinabi ni Misok na ang lahat ng hirap na dinanas niya sa pagpapraktis ng piano ay magiging regalo para sa kanyang hinaharap. Na-inspire si Rara at nagpa siyang maging isang guro sa piano. Pero kailangan niya ng masustansyang pagkain para magka-enerhiya sa pagtatrabaho. Habang naghahanda ng agahan, naabala siya sa gusot-gusot niyang buhok. Hindi na nakatiis si Hayang, kaya sa ilang kilos lang, itinali niya ang buhok ni Rara sa isang maayos na bon. Nahihiya pa niyang tinanggap ang papuri ni Rara. Pagkatapos purihin si Hayang, humarap si Rara kay Suk-yung at pinuri rin siya. Pinuri ni Rara si Suk-yung na tila natuwang-tuwa sa papuri. Dahil dito, ginanahan si Suk-yung na magluto pa ng masasarap na pagkain para kay Rara. Dahil mahusay ang edukasyon ni Rara at masayahin ang kanyang personalidad, madali siyang natanggap bilang guro ng piano. Bumalik siya sa hair salon upang ibalita ang magandang balita kay Suk-yung. Agad itong nakaagaw ng pansin ng mga customer na nagpapagupit noon. Nang marinig nila ang malungkot na kwento ng buhay ni Rara, lahat ay naniwalang may problema ang sekretary ng ama niya. Pero nanatili si Rara sa paniniwalang mabuting tao ang sekretaryeng iyon. Nakakadismaya nga lang, dahil sa kasalukuyan ay masarap ang buhay ng sekretary. Nakaupo sa isang yate at tinatrato na parang presidente ng kumpanya. Samantala, si Yoon-sil ay naghahanap kay Woo-jun. Ang taong ipinadala noon upang hulihin si Woo-jun ay siya ring ipinadala ni Yoon-sil. Nang marinig niyang umalis ng lungsod si Woo-jun, inihagis niya ang isang bungkos ng pera sa lalaking iyon. Sinabi ni Yoon-sil na kailangang mahanap si Woo-jun bago pa makabalik ng bansa ang direktor. Kung hindi niya ito patatawarin. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Rara ang litrato ni Woo-jun at ng kaibigan nito. Nagalit si Woo-jun nang malaman ito, ngunit nakita niya ang lungkot sa mukha ni Rara kaya hindi niya nagawang pagalitan ito. Kaya binago na lang niya ang usapan. Nang mabanggit ni Woo-jun na may trabaho na si Rara, agad namang naging masaya si Rara at pasalamat sa langit na hindi siya pinabayaan. Ang dating asawa ni Dr. Cha ay nagkukwento sa kaibigan tungkol sa dahilan ng kanilang hiwalayan. Nagbiro ang kaibigan na baka may malubhang sakit si Dr. Cha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kailangan niya palang uminom ng gamot si Dr. Cha sa yunpo. Niloko pa niya ang nurse na yon ay mga vitamins lang. Samantala, lumabas si Woo-jun upang magtrabaho. Nagbihis si Rara at palihim na sumunod sa kanya. Nagtatrabaho si Woo-jun sa isang tindahan ng cosmetics, kaya sinubukan din itong pasukin ni Rara. Pagkatapos ay nagtungo si Woo-jun sa isang western restaurant at umupo rin si Rara roon para maghintay. Doon, nakasalubong din ni Rara sina Hayang at Song-ji na dumalaw kay Woo-jun. Wala silang magawa kaya nagkatinginan lang silang tatlo habang kumakain, sabay pinagmamasdan si Woo-jun. Nag-umpisa silang hulaan kung ano ang kurso ni Woo-jun sa kolehiyo. Nalaman nilang magaling siya sa math, sports, at foreign languages. Ngunit laking gulat nila nang sabihin ni Woo-jun na hanggang middle school lang ang natapos niya. Nakauwi na mula sa ospital si Mimi, pero dahil allergic sa aso si Suk-yung, napilitan si Woo-jun na iuwi si Mimi at siya na ang mag-alaga. Hindi matiis ni Rara na iwan si Mimi kaya sumama siya pauwi kay Woo-jun. Nag-alala si Woo-jun para sa kaligtasan ni Rara sa daan, kaya inihatid niya ito pabalik sa bahay ni Suk-yung. Habang naglalakad, bulong ni Rara na sana may 2 kwarto ang bahay ni Woo-jun para araw-araw niyang makikita si Mimi. Mukhang pinansin ni Woo-jun ang sinabi niya. Pagka-uwi niya, agad siyang nagsimulang gumuhit ng plano para sa dagdag na silid. Sa wakas, tinanggal na ang benda sa kaliwang kamay ni Rara. Sinabihan siya ni Dr. Cha na huwag masyadong gamitin ang kanyang kaliwang kamay. Masayang tumakbo si Rara papunta sa bahay ni Woo-jun upang ibalita ang magandang balita na magaling na siya. Pagkapasok pa lang niya, napansin ni Rara na naiihi si Mimi sa kama. Kaya't kinailangan nilang dalhin ang mga bedsheet sa laundry. Habang naghihintay, sinabi ni Rara na dati ay hindi niya talaga gusto ang pagtugtog ng piano. Pero nang mawala ito sa kanya, tila kakaiba ang pagkamis niya rito. Ipinaliwanag ni Woo-jun na mahigit 20 taon na niyang kasama ang piano. Bahagi na yon ng kanyang pagkatao. Tinitigan ni Rara si Woo-jun na parabang bigla siyang naliwanagan. Nang makita ni Suk-yung na magaling na ang kamay ni Rara, isinama niya ito at si Woo-jun sa isang pampublikong piano. Gusto raw ni Suk-yung na mapanood si Rara tumugtog. Ngunit habang tumutugtog si Rara, nakaramdam siya ng kaunting sakit sa kanyang mga daliri. Hindi niya matugtog ng maayos ang gusto niyang tugtugin. Eksaktong dumaan noon si Dr. Cha. Sa isip niya, malinaw naman na sinabihan niyang huwag munang pilitin ang kaliwang kamay.
Napansin din ni Woojun na nahihirapan si Rara, kaya pinatigil niya ito. Simula noon, gabi-gabi nang bumalik si Rara sa lugar na iyon upang tumugtog. Hindi na nakatiis si Woojun, kaya palihim siyang sumunod kay Rara. Plano niyang mag-ipon para mabili siya ng sariling piano. Ngunit ng gabing iyon, kakaalis pa lang ni Woojun sa trabaho nang makatanggap siya ng abiso na kailangan muna niyang mag-overtime. Kaya hindi niya nasundan si Rara sa gabi upang bantayan ito habang tumutugtog. Dumating naman ang isang matandang lalaking nagtutulak ng kariton ng mga scrap. Nakita ito ni Rara at kinabahan na baka may masama itong balak, kaya dali-dali siyang tumakbo palayo. Pero ang matanda, humiling lang na tugtugin niya ang The Maiden's Prayer. Kaya tumugtog si Rara habang nakikinig ang matanda. Masaya sila pareho. Naalala ng matanda na ito ang paboritong piyesa ng kanyang yumaong asawa at tumulo ang kanyang mga luha. Naiyak din si Rara dahil iyon ang unang beses na may umiyak matapos marinig siyang tumugtog. Ibinahagi ni Rara ang tuwang ito kay Woojun. Inimbitahan siya ni Woojun sa bahay kinabukasan. May sorpresa raw ito para sa kanya. Pagkatapos ng tawag, parehong tuminala ang dalawa sa bituin sa langit at mumingiting nagmasid. Sa oras na yon, lumapit si Dr. Cha kay Woojun. Naalala ni Woojun na madalas niyang makita si Dr. Cha sa trabaho, kaya nagsimulang maghinala na sinusundan siya nito. Samantala, napansin din ni Dr. Cha na tila may iniiwasan si Woojun. Kinabukasan ay unang araw ni Rara sa trabaho. Nakaayos siyang mabuti at masiglang pumunta sa klase ng piano. Ngunit nalaman niyang hindi na pala tumatanggap ng guro ang eskwelahan. Agad na nadismaya si Rara. Pakiramdam niya, wala na siyang mukhang maihaharap kay Woojun. Ngunit nakita ni Woojun si Rara na nagtatago sa likod ng isang poste. Nahuli rin si Rara sa pagtatago niya. Kaya napilitan siyang aminin na nawalan siya ng trabaho at tumakbo pa uwi sa bahay ni Woojun. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nakita ni Rara na mayroon na siyang sariling kwarto. Walang pag-aalinlangang pinuri ni Rara si Woojun at halos tumakbo pa siya para yakapin ito. Nang makita yon, namula ang pisngi ni Woojun sa hiya. Sa oras ding iyon, may dumating na naghatid ng isang puting piano. Akala ni Rara ay binili iyon ni Woojun para sa kanya. Ngunit nang tanungin niya, nalaman niyang ibinigay iyon sa kanya ng isang kaibigan na ang pangalan ay Dodo Sol Sol Lala Sol. Nagtaka si Rara kung paano nalaman ng taong iyon kung saan siya nakatira. Kaya sinundan siya ni Woojun upang alamin ang address ng nagpadala. Samantalang si Rara, masaya lang at hindi na ito masyadong inintindi. Napagpasyahan niyang kapag nagkita sila, magpapasalamat siya ng maayos sa kaibigang iyon. Pagbalik nila sa bahay ni Sukyong, ikinuwento ni Rara ang lahat ng nangyari. Ikinuwento rin niya ang plano niyang magbukas ng klase sa pagtuturo ng piano sa bahay ni Woojun. Pangalan ng lugar ay Rara's Playground. Sa araw ng pagbubukas ng Rara's Playground, inimbitahan si Dr. Cha sa salon ng maaga para magpagupit. Agad na naakit si Sukyong sa kanyang gwapong mukha at napakalakas na karisma. Habang ginugupitan siya, naging sobrang mainat si Sukyong. Pati ang buhok niya ay ginawan niya ng paraan para magmukhang mas makapal. Sa sandaling yon, dumating si Hayaong at nakita si Dr. Cha. Sinabi niya sa kanyang ina na matagal na raw nagpapalakad-lakad ang taong ito sa paligid ng salon. Lumabas na nag-aalala pala si Dr. Cha kay Rara, kaya't pumunta siya sa salon batay sa address na nakasulat sa papel. Nang marinig ito ni Sukyong, inakala niyang may gusto sa kanya si Dr. Cha. Dahil dito, natakot si Dr. Cha at dali-daling umalis. Nagsipagbihis ang lahat para pumunta sa pagbubukas ng Rara's Playground. Maganda ang bagong ayos sa loob ng lugar. Nagpasalamat si Dr. Cha kay Woojun dahil inalagaan nito si Rara. Sinabi pa ni Dr. Cha na ginawa iyon ni Woojun dahil naawa siya kay Rara. Dahil dito, nawalan ng gana si Woojun. Ipinamalita naman ni Rara ang kanyang klase sa piano sa mga kapitbahay. Hindi kalayuan, may isang estranghero na nakasuit at leather shoes ang lihim na nanonood sa lugar. Hindi malinaw kung ano ang pakay ng taong iyon. Pagkatapos ng seremonya, nakita ni Woojun na may maganda at mamahaling regalo si Dr. Cha para kay Rara. Nagselos siya, kaya galit na inutusan si Rara na maglinis ng bahay. Nag-isip sandali si Rara at nagdesisyong umupo para tugtugin ang kantang I Like You. Parang isang pagtatapat ng damdamin ang kantang iyon. Kaya hindi na rin nagawang magalit ni Woojun. Sa katunayan, habang naglilinis siya at nakikinig sa tugtugin, napuno siya ng sigla. Kinagabihan, naglalakad si Sukyong sa isang madilim na eskinita nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Naghintay siya sa may kanto, hawak ang bag at handang umatake kung kinakailangan. Sa hindi inaasahan, niyakap siya ni Dr. Cha mula sa likod. Lumabas na yun lang ang tanging daan pauwi para sa kanya. Nakatira pala siya sa parehong gusali kung saan nakatira si Sukyong. Sa kabilang banda, inaayos ni Rara ang kanyang maliit na kwarto sa ikalawang palapag. Ikinuwento niya kay Woojun na ang set ng tsaa na iniingatan niya ay ginamit ng kanyang mga magulang noon at balak niyang gamitin ito kasama ang kanyang magiging asawa sa hinaharap. Pagkatapos ay tinanong ni Rara tungkol sa mga magulang ni Woojun. Nang malaman niyang wala na itong pamilya, umiti si Rara at sinabing pwede na niyang ituring siyang pamilya. Nahihiyang umiti si Woojun at sinabing ayaw niyang magkaroon ng kaugnayan sa kahit sino. Maganda ang panahon na yung araw. Plano ni Rara na mamigay ng flyers. Paglabas niya ng bahay, nadatnan niyang naghihintay si Dr. Cha. Sabay silang lumabas. Nang malapit na si Rara sa eskwelahan, napansin niyang karamihan sa mga bata ay naka-enroll na sa piano lessons. Isang batang lalaki lang ang lumapit sa kanya pero para lang kunin ang libreng regalo. Tinanong ni Rara ang guro ng taekwondo class at nalaman niyang uso ngayon sa mga magulang ang sunduin ang mga anak gamit ang sasakyan at ipa-enroll ang mga ito sa mga klase sa iisang gusali. Bago nito, niyaya ni Dr. Cha si Rara na kumain. Masaya siyang kumain. Sa sandaling iyon, tumawag si Woojun at hindi natuwa nang marinig na kasama ni Rara si Dr. Cha. Binitawan niya agad ang tawag.
Nag-abala pa naman siya para bilhan si Rara ng tanghalian. Sinabi ni Dr. Cha kay Rara na kaya rin niyang alagaan siya katulad ng ginagawa ni Woo-jun. Pero sagot ni Rara, mas komportable siya kapag kasama si Woo-jun. Halimbawa, kapag nagwawali si Woo-jun, kaya niyang maupo lang at magpiano nang walang pakialam. Pero kapag si Dr. Cha ang nakita niyang nagtatrabaho, agad siyang naalangan at tumatayo para tumulong. Napangiti na lang nang walang magawa si Dr. Cha. Tinanong niya si Rara kung talaga bang kilala niya si Woo-jun. Samantala, sa ibang tagpo, may isang babaeng nagjo-jogging sa tabing dagat na nakadiskubre ng bangkay. Kinumpirma ng pulisya na patay na ang lalaki ng higit isang buwan. Malabo na ang litrato sa kanyang ID card. Ang natirang mababasa lang ay ang huling bahagi ng pangalan na may salitang John. Base sa ID number, nalaman ng pulis na may nag-report na tumakas sa bahay ang taong iyon 6 na buwan na ang nakalipas. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tawag si Yeon-sil mula sa pulisya. Sinabi nilang may natagpo ang bangkay na pinaniniwala ang anak niya. Hiningi ng pulisya na pumunta si Yeon-sil para kilalanin ang labi. Samantala, nakangiting sinagot ni Rara ang tanong ni Dr. Cha. Bagamat alam niyang maraming itinatagong lihim si Woo-jun, hindi niya ito tinatanong dahil kita niyang malungkot ito. Sa salon naman, sinabi ng ina ni Song-yi na ayaw ni Woo-jun magpakuha ng litrato. Minsan pang araw ay binura ni Woo-jun ang video na kuha ni Song-yi habang nagbabasketball siya. Kaya hinala ng lahat, baka tumataka sa batas si Woo-jun. Sa mga oras na yon, nagtatrabaho si Woo-jun sa isang tindahan ng kosmetiko. Nang tumingin siya sa salamin at napansing may nakasilip sa kanya, agad siyang naging alerto. Inihatid ni Dr. Cha si Rara pauwi at sinabi na patuloy niya itong imbitahang kumain hanggang mawala ang hiya nito sa kanya. Gusto ni Dr. Cha na maging komportable si Rara kapag kasama siya. Pagkasabi noon, agad siyang umalis nang hindi man lang binigyan ng pagkakataong makasagot si Rara. Pagkatapos, nakita ni Rara ang cosmetic set na iniwan ni Woo-jun sa doorknob ng kanyang pinto. Kahit na minsan ay naiinis si Woo-jun sa mga kapilyahan ni Rara, hindi niya pa rin nakakalimutang tulungan siya sa lihim. Sa paggunita nito, labis ang pagkaantig ni Rara. Kinabukasan, inayos ni Hayang ang buhok at makeup ni Rara. Ipinagluto naman siya ni Suk-kyung ng masarap na sandwich. Kaya maagang maaga pa lang, punong-puno na si Rara ng sigla para maglagay ng mga ads. Abala si Rara sa trabaho hanggang sa lumubog ang araw bago siya umuwi. Naantig si Woo-jun sa kasipagan ni Rara kaya binayaran niya ito ng matrikula. Si Woo-jun ang naging unang estudyante ni Rara. Labis ang tuwa ni Rara at pinuri niya si Woo-jun at maging si Mimi, ang kanilang aso. Dumating din si Dr. Cha upang magpatala. Ngunit habang tinuturuan ni Rara, nadiskubre niyang nagsinungaling si Dr. Cha. Marunong na pala talaga itong tumugtog ng piano. Matapos ang klase, sinabi ni Dr. Cha kay Woo-jun na simula ngayon, siya na ang maghahatid kay Rara pauwi kina Suk-kyung dahil magkapareho sila ng gusaling tinitirhan. Nang marinig ito, nanlumo si Woo-jun. Kinabukasan, tila nawalan siya ng gana sa trabaho. Pagka-uwi niya, narinig niya ang tunog ng piano sa loob ng bahay. Lumakad si Woo-jun papasok na puno ng tuwa at pananabik. Nakita niya si Rara na nagdala ng kimbap para sa kanya. Malakas ang ulan ng gabing iyon at magkasama silang nakatayo sa harap ng pintuan. Nakakita si Woo-jun ng 2 payong sa loob ng bahay. Pero matapos mag-isip, isa lang ang kinuha niya. Gusto niyang makisilong sa ilalim ng parehong payong kasama si Rara. Bago pa man niya maisama si Rara pauwi, nakatanggap sila ng text message mula kay Dr. Cha na nagsasabing darating siya pagkatapos ng trabaho para sunduin si Rara. Maya-maya pa, tumunog ang busina ng sasakyan sa labas. Tumayo si Rara upang magpaalam kay Woo-jun, ngunit biglang kumulog. Kasabay nito, may narinig si Woo-jun na boses ng lalaki na nagpapaalam sa kanyang isipan. Nataranta si Woo-jun, umiling-iling at umatras. Pagkatapos, niyakap niya si Rara at nakiusap na huwag siyang iwan. Hinaplos ni Rara ang likod ni Woo-jun at patuloy siyang pinakalma, sinasabing ayos lang ang lahat. Sinabi ni Woo-jun na mangako si Rara na sa susunod, huwag na itong magpaalam kung aalis. Labis ang pag-aalala ni Rara nang makita ang kalagayan ni Woo-jun. Kaya habang nasa loob ng sasakyan ni Dr. Cha, bumaba si Rara at bumalik sa bahay ni Woo-jun. Sa mga sandaling iyon, tinutugtog ni Woo-jun ang kantang Night and Dreams gamit ang gitara. Laking gulat niya nang makita si Rara. Matamis ang ngiti ni Rara at sinabing gusto niyang manatili sa tabi niya. Ikinuwento rin niya na may isang kaibigan siyang nagsabi noon na huwag magreklamo sa iba dahil mas lalo lang nitong pinapalungkot ang iba. Napagtanto ni Rara na tama ang sinabi ng kanyang kaibigan at kailangan niyang baguhin ang masamang ugaling iyon. Isang katulad niya na hindi na niya maalagaan ang sarili. Paano pa niya magagawang makialam sa buhay ng iba? Pero umaasa si Rara na sana ay mabuksan ni Woo-jun ang kanyang puso dahil sa ganung paraan, matutulungan niya itong pasanin ang kalungkutan. Magkasama silang nakaupo sa kama at nag-usap. Ang tanging sinabi ni Woo-jun ay wala siyang pangarap. Samantalang ang mga mata ni Rara ay kumikislap na parang mga bituin. Sabi ni Rara, ang pangarap niya ay makakain ng pinakamahusay na beef tenderloin. Napailing si Woo-jun sa narinig. Pinaliwanag ni Rara na hindi kailangang malalaki ang mga pangarap. Basta't may gusto kang gawin, iyon na ang pangarap mo. Masayang nagkwentuhan ang dalawa. Di nagtagal, nakatulog si Rara. Umupo si Woo-jun sa gilid ng kama at tinitigan siya ng may matinding pag-aalaga. Pagkagising ni Rara, kumain siya ng almusal na swak sa panlasa niya. Sabi ni Woo-jun, mahirap daw pakisamahan si Rara. Pero kahit ganoon, inihanda pa rin niya ang almusal ayon sa gusto nito. Sa oras na yon, tinutulungan ni Woo-jun ang matandang lalaki na maglipat ng mga gamit. Nangiti si Woo-jun at kitang-kita ang tamis sa kanyang mukha. Inakala tuloy ng matanda na may iniibig si Woo-jun. Siya rin ang matandang nagyayang tumugtog si Rara ng piano. Kinausap niya si Woo-jun tungkol sa paaralan ng piano. Naisipan din ni Woo-jun na magtanim ng kale at lettuce, mga gulay na laging laman ng menu ni Rara.
Ngumiti ang matanda at sinabing, sa wakas, gusto na ni Woo-jun manirahan doon. Samantala, nagmamadaling hinabol ng asawa ng direktor na si Yoon-sil ang mga pulis. Nagtatanong siya kung nasaan na ang anak niya, kahit alam na niyang hindi ang bangkay na natagpuan sa dalampasigan ang kanyang anak. Ngunit hindi pa rin natatagpuan ng pulis ang kanyang anak na nahulog sa dagat. Tinawagan ni Yoon-sil si Min-soo at galit na inutusang magtungo roon agad. Sa loob ng hair salon, napanood din ni Na-kyung at ng mga customer ang balita tungkol sa nalunod na lalaki sa tabing dagat. Napabuntong hininga sila, tapos ay ipinagpatuloy ang masayang buhay, nakikinig sa matamis na tugtog ni Rara mula sa bahay sa tabi. Nagluluto ang mga babae ng kimchi pancakes. Noon ay naamoy ni Rara ang halimuyak ng mga pancake. Napansin ni Rara na may pintuang papunta sa hair salon mula sa loob ng kwarto. Agad siyang dumaan dito at nasira ang wallpaper ng salon. Labis itong ikinasama ng loob ni Suk-kyung. Buti na lang at ilang ulit nang nabayaran ni Rara ang kanyang utang sa pagpapagupit, kaya hindi na siya pinagalitan ni Suk-kyung. Sa mga sandaling iyon, tinanggap ng Music Academy ni Rara ang ikatlong estudyante, ang matandang lalaking nakarinig sa pagtugtog ni Rara ng The Virgin's Prayer. Gusto raw talaga nitong matutunan ang kantang iyon. Alam ni Rara na kapos sa kita ang matanda, kaya't nagpa siyang turuan ito ng libre. Dumating din si Suk-kyung para maghatid ng kimchi pancake. Doon lang nalaman ni Rara na ang matanda pala ang may-ari ng gusali. Nagulat siya ng husto kaya napahikab siya. Sa loob ng bus, tinugtugan ni Song-ji, isang estudyanteng lalaki, si Hayang ng isang love song bilang pag-amin ng kanyang nararamdaman. Nais niyang mapansin siya ni Hayang, pero pagkatapos pakinggan ang kanta, agad na nagpa siyang si Hayang na aminin ang nararamdaman niya kay Woo-jun na labis namang ikinabigo ni Song-ji. Samantala, pumunta si Dr. Cha sa isang western restaurant para kumpirmahin ang isang bagay kay Woo-jun. Ngunit habang nag-uusap sila, naputol ito dahil sa isang tawag sa telepono. Lumabas na si Nurse Kim pala ang tumawag at dumating para hanapin si Dr. Cha. Siya ang dating asawa ni Dr. Cha. Sa simula, nagsalita si Nurse Kim ng ilang malabong salita. Pagkatapos ay nagpa-cute ito at nanghingi ng paanyaya na mag-dinner. Naiirita na si Dr. Cha at sinabing hindi siya nasa ayos, pagkatapos ay agad siyang umalis. Sa Rara's playground, nagdala naman si Woo-jun ng masarap na pagkain kay Rara. Pagkatapos ay kinailangan na niyang bumalik sa trabaho. Bigla siyang tinanong ni Rara kung bakit siya bumili ng 2 set ng parehong skincare cream para sa kanya. Malinaw na iniwan ni Woo-jun ang isang set sa doorknob kahapon. Nagulat si Woo-jun at sinabing hindi siya ang bumili ng set kahapon. Sa oras na yon, sinundan ni Nurse Kim si Dr. Cha hanggang sa pintuan ng Rara's playground. Naglalakad noon si Suk-kyung at napansin ang isang babaeng nakasuot ng puro branded na damit. Kaya inisip niyang siguradong mayaman ang babaeng iyon. Sinabi naman ni Nurse Kim na pumunta siya upang magpagupit. Siyempre, tuwang-tuwa si Mrs. Suk-kyung at agad na inanyayahan siya sa salon. Mainit siyang tinanggap ni Suk-kyung at inasikaso. Samantala, nag-ensayo ng piano si Dr. Cha sa kabilang kwarto. Napansin ni Rara na mahusay magpiano si Dr. Cha. At tila wala na siyang maituturo pa rito. Pero naalala ni Rara ang sinabi ng matandang lalaki, kung gusto mong kumita ng pera, kailangan mong maging matigas. Kaya sadya niyang ipinilit kay Dr. Cha na kailangan pa rin itong magbayad ng tuition. Siyempre, masaya namang pumayag si Dr. Cha na magbayad kay Rara. Paglabas ni Nurse Kim mula sa salon na may kakaibang hairstyle, nakaalis na sina Dr. Cha at Rara papunta sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Woo-jun. Nandoon din sina Hayang at Song-ji. Kaya't nagkaroon ng eksena kung saan 4 silang nakapila at nakatitig kay Woo-jun habang nagtatrabaho ito. Habang nag-uusap, inamin ni Dr. Cha na hiwalay na siya sa asawa. Laking gulat ng lahat. Sinabi pa ni Hayang ito kay Woo-jun. Habang pauwi, gustong aminin ni Hayang ang kanyang nararamdaman kay Woo-jun. Pero agad siyang inistorbo ni Song-ji. Pagdating ni Suk-kyung sa bahay, may natagpuan siyang flower basket sa harap ng kanyang bahay. Sabi ni Hayang kay Rara, baka galing daw ang bulaklak sa taong may codename na Dodo Sol Sol Lala Sol. Ngunit nag-online si Rara at wala siyang natanggap na mensahe mula sa taong iyon. Sa labas ng apartment building, may isang misteryosong lalaking nakatingin sa bintana ni Rara. Kinabukasan, habang namimigay ng flyer si Rara, hindi sinasadyang nakita niya si Min-soo sa tapat ng isang juice stall. Nakita ni Rara na nakatitig si Min-soo sa advertisement ng piano, kaya agad niyang inirekomenda ang Rara's playground. Binigyan pa niya ito ng munting regalo mula sa conservatory. Sa mga oras na yon, nakatanggap ng tawag si Min-soo na may balita na raw kay Woo-jun. Plano niyang pumunta sa Yunpo Station para hanapin si Woo-jun. Nang nalaman ni Rara na alis ito, inakala niyang nabigo siya sa pagkuha ng estudyante. Kaya gusto sana niyang bawiin ang regalo. Nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo. Sa huli, si Min-soo ang nanalo. Buong tapang niyang sinabi na tiyak na pupunta siya sa piano class ni Rara. Inakala ni Rara na nakuha na niya ang estudyante, kaya masaya niyang sinabi na ang bayad sa tuition ay 100,000 won. Pagkaalis ni Min-soo, dumating naman si Woo-jun at lumapit kay Rara. Samantala, sa Yunpo Station, tinanong ni Min-soo ang staff tungkol kay Woo-jun. Naalala ng staff na nawalan si Woo-jun ng ID card pero tumanggi itong ipablotter sa pulis, kaya nagduda siya. Sa oras na yon, pumunta naman si Rara at Woo-jun sa garahe para iparada ang kotse. Ang kotse ay regalo ng ama ni Rara nang makapasok siya sa universidad. Kaya pinangalanan niyang Juju ang mahal niyang sasakyan. Sa loob ng compartment, naroon pa ang anting-anting na ipinares ng kanyang ama para sa kanya. Bagamat ayaw ni Rara, napagpasyahan pa rin niyang ibenta ang kotse para mabayaran ang utang. Kinagabihan, natulog si Rara sa loob ng kotse. Plano niyang makasama ito ng isang gabi pa bago tuluyang ipagbili. Sumama rin si Hayang upang makitulog kay Rara. Kinabukasan, nang pipirma na si Rara sa kontrata ng pagbebenta ng kotse, pinigilan siya ni Woo-jun.
Sinabi nitong maaari naman niyang bayaran ng paunti-unti ang utang. Sinamantala rin ni Woojun ang pagkakataon upang hilingin kay Rara na maging personal na driver niya. Sinabi pa ni Woojun na ang pangarap niya ay magkaroon ng sariling driver upang kapag kailangan niya ng tulong, nariyan agad ito. Habang lumalalim ang gabi, umakyat silang dalawa sa mataas na lugar upang pagmasdan ang kagandahan ng lungsod sa gabi. Ibinahagi ni Woojun na ayaw niyang ipabenta ni Rara ang kotse dahil masakit mawalan ng isang bagay na mahalaga. Ikinuwento rin niya na dati ay mayroon siyang matalik na kaibigan, ngunit pumanaw na ito. Naalala ni Woojun ang mga alaala nila at hindi napigilang umiyak. Nakiramay si Rara at napaiyak rin. Ngunit habang kapwa sila nalulungkot, bigla silang nagkatinginan, tumigil sa pag-iyak at sabay na tumawa. Kinabukasan, nalaman ni Dr. Cha na hindi na ibenta ni Rara ang kotse. Sinabi ni Sukyung na ideya yon ni Woojun. Sa mga oras din yon, binigyan siya ni Mrs. Sukyung ng simpleng gupit. Pagkatapos, pumunta si Dr. Cha sa ospital ng mga bata at tumingin sa isang group photo kung saan kasama si Woojun. Ibinahagi ni Jongnam kay Dr. Cha na anak ng direktor ng ospital si Woojun. Siya ay isang high school student na may napakagaling na academic performance. Doon lamang napagtanto ni Dr. Cha na hindi kaedad ni Rara si Woojun. Samantala, pumunta si Woojun kay Rara upang sukatin ang taas nito. Nagulat si Rara at sinabing parang tumangkad pa si Woojun. Pwede pa bang tumangkad ang tao pagkatapos ng edad na 24? Tanong niya. Niyakap niya ito at tumayo sa dulo ng mga daliri para sukatin ang kanyang taas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muntik nang matumba si Rara. Buti na lang at nasalo siya ni Woojun. Lalong lumapit ang distansya ng dalawa na nagbigay ng romantikong damdamin. Hindi napigilan ni Woojun na yumuko at subukang halikan si Rara. Ngunit biglang bumahing si Rara at nasalpok ang ilong ni Woojun dahilan upang duguin ito. Ilang sandali lang, pumasok ang isang gwapong lalaki sa salon. Nabighani si Sukyung nang makita ito. Dati nang namimili ang lalaking ito sa cosmetic shop kung saan nagtatrabaho si Woojun. Nakaupo ang ilang babae sa mga upuan at masayang pinagmamasdan ang gwapo. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Rara ang pinto ng malakas, dahilan upang magulat ang may-ari ng shop na kasalukuyang naggugupit, at tuloy ay naputol ng marami ang buhok ng gwapong lalaki. Pumunta lang naman si Rara para magtanong, sa anong edad ba humihinto ang pagtangkad ng lalaki? Ngunit ang sagot na nakuha niya, wala sa edad nakabase ang pagtangkad. Kinagabihan, bagsak sa pagod si Mrs. Sukyung sa sofa. Naalala niya ang eksenang nasira ang gupit ng gwapong lalaki, at kung paano ito natakot. Buti na lang at hindi ito nagalit. Ngunit sa labas ng salon, nakatayo ang lalaking iyon. May nilalagay siyang hindi malamang likido sa doorknob habang may masamang ngiti sa mukha. Matapos kumain ng mga niluto ni Hayang, abala ang lahat sa paggawa ng bag at iba pang gamit para sa fans ng Rara's Playground. Si Sukyung, na nakaupo sa tabi, ay nagsabing walang sasali sa piano class kahit may pag-giveaway. Ngunit nang marinig niya kay Rara na estudyante rin ni Rara si Dr. Cha, bigla niyang sinabing ang bag ay ang ganda naman. At agad na nagpahayag na gusto rin niyang matutong tumugtog ng piano. Sa restaurant, naisa nang tanungin ni Dr. Cha ang tungkol sa pagkatao ni Woojun. Pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Kaya ipinagpaliban na lang niya ito sa susunod. Sa kanyang pag-alis, naiwan niya ang medicine box. Pinagmasdan niyon ni Woojun at bigla niyang naalala. Nagkita na pala sila minsan ni Dr. Cha noong graduation ceremony ni Rara sa music college. Kinagabihan, hindi mapakali si Woojun. Pinaghihinalaan niyang baka alam na ni Dr. Cha ang tunay niyang pagkatao. Kinabukasan, kusang lumapit si Woojun kay Dr. Cha. At tama nga siya, may alam ito tungkol sa kanya. Tinakot pa siya ni Dr. Cha, kapag hindi maganda ang mood ko, baka sabihin ko sa mga magulang mo kung saan ka nakatira. Kasabay nito, sinabi rin ni Dr. Cha kay Woojun na sabihin na kay Rara ang totoo, na isa pa lamang siyang high school student. Nang bubuksan na ni Sukyung ang pinto ng salon, napansin niyang dumikit ang kanyang kamay sa doorknob. Nadiskubre ni Rara na may pandikit pala roon. Sa oras na yon, lumitaw ang isang gwapong lalaki na nagpapanggap na masigasig na estudyante at gustong matuto ng piano kay Rara. Bukod pa rito, nag-alok siyang magbayad ng dagdag para makapag-aral araw-araw. Pero dumating noon ang matandang lalaki para sa kanyang piano class. Kaya napilitan ang gwapong lalaki na umuwi muna at bumalik na lang sa ibang araw. Sa bahay sa tabi, pinag-uusapan ng mga suki ni Sukyung na baka kalokohan lang ng mga batang palagi sa paligid ang pandikit sa doorknob. Pagkatapos ng piano lesson ni Rara, pumunta siya sa tindahan ng kosmetiko upang hanapin si Woojun pero hindi niya ito nakita. Tinawagan niya si Woojun pero hindi ito sumagot. Sa oras na yon, naglalakad-lakad si Woojun sa lansangan. Naalala niya ang mga alaala niya kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Noon, iminungkahi ng kaibigan ni Woojun na maghanda sila ng birthday cake para sa tatay niya. Pero hindi nila ito nahintay kaya umuwi na lang muna sila. Sa kanilang paghihiwalay sa kanto, biglang naaksidente ang kaibigan niya na sagasaan ng sasakyan. Labis ang pighati ni Woojun kaya nawalan siya ng gana pumasok sa eskwela. Noong kumuha siya ng pagsusulit, blankong papel lang ang isinumite niya. Nang malaman ng kanyang ama na 0 ang nakuha niya sa exam, sinampal siya nito. Walang emosyon na sinabi ng ama, kaibigan lang ang namatay, bakit ka ganyan? Para kay Woojun, konektado ang pagkamatay ng kaibigan niya sa pamilya nila. Pero ayon sa kanyang ama, malas lang daw ang kaibigan niya. Sinisi rin siya ng ama na mahina raw ang loob niya at wala siyang mararating sa buhay. Lubos ang pagkadismaya ni Woojun sa kanyang ama. Kaya lumayas siya sa kanilang bahay. Sa mga sandaling ito, natagpuan na rin siya ni Rara. Ngunit nalaman niyang balak umalis ni Woojun. Tinanong ni Rara kung bakit siya alis. Sinabi ni Woojun na nakakainis ang mga tao. Akala ni Rara, siya ang tinutukoy ni Woojun. Kaya nalungkot siya at bumalik sa Rara's Playground.
Bigla, nakita ni Rara ang isang batang lalaki na paikot-ikot sa harap ng pintuan. Siya ang batang humingi ng regalo kay Rara. Umupo sila sa hagdanan. Sinabi ng bata na gusto niyang matuto ng piano. Umupo siya sa harap ng piano at tinugtog ang isang awitin na narinig niya mula sa labas ng Rara's playground. Tuwang-tuwa si Rara nang madiskubring ang batang ito ay isang piano prodigy. Tinanong ng bata si Rara kung bakit iyon ang palagi niyang tinutugtog tuwing umuwi si Woojon. Ngumiti si Rara at sinabing tinutugtog niya yon bilang pagsalubong kay Woojon. Pero hindi raw ito kailanman napansin. Agad namang sumagot ang bata, "Ako nga, palagi akong nasa labas ng pinto at nakikinig sa'yo." Sa simula, umuwi raw si Woojon na malungkot pero kapag naririnig na ang tunog ng piano, bigla raw siyang sumisigla. Pumunta si Woojon sa pintuan upang ayusin ang kanyang buhok. Magpapanggap siyang walang nangyari at papasok sa bahay. Habang nakikinig siya ng palihim, aksidente siyang nakalikha ng ingay na siyang narinig ni Rara. Matigas ang loob niyang sinabi kay Woojon na huwag itong umalis. Kailangan niyang manatili sa tabi niya dahil hindi pa siya bayad. Bukod pa rito, kailangan pa raw ng mga halaman ang pag-aalaga niya. Ngumiti si Woojon at sinabing bibigyan niya ng pagkakataon si Rara na makabayad. Hindi siya maglalaho. Opisyal nang nagkabati ang dalawa. Napakasaya ng kanilang samahan. Pagkatapos magdesisyong manatili sa tabi ni Rara, muling pinuntahan ni Woojon si Dr. Cha. Alam na ni Woojon na magkaklase sina Dr. Cha at Jongnam noon. Pati si Rara ay hindi rin alam ang katotohanan ito. Niloloko rin siya ni Dr. Cha dahil ayaw niyang lumayo si Rara sa kanya. Ngayon, alam na nila ang lihim ng isa't isa. Kaya tahasang nagbigay ng babala si Woojon kay Dr. Cha na huwag nang lumampas sa nararapat. Dapat niyang ayusin ang lahat. Pagkatapos ayusin ni Woojon ang usapan nila ni Dr. Cha, tinawagan niya si Rara. Nagbatian sila ng good night. Pagkatapos ay inawitan siya ni Woojon hanggang siya ay makatulog. Kinabukasan, punong-puno ng tao ang Rara's playground. Tinuturuan ni Rara ang kanyang aso na tumugtog ng piano. Maya-maya, dumating si Dr. Cha upang yayain si Rara kumain. Nainip si Woojon at nagpumilit na sumama. Sumunod din agad sina Hayang at Songji na parang dalawang buntot. 5 silang sabay-sabay na kumain ng ice cream sa labas. Inimbitahan ni Rara sina Dr. Cha, Hayang, at Songji na samahan siya sa panonood ng Dodo Sol Sol Lala Sol kinabukasan. May gagawin daw si Dr. Cha kaya hindi siya makakasama. Naiinis si Woojon dahil hindi siya inimbitahan. Sabi ni Rara, hindi na niya kailangang imbitahan si Woojon. Natural lang na sumama siya dahil siya ang pinakamalaking nagpautang sa kanya. Ngumiti si Woojon sa tuwa. Kinabukasan ng maaga, si Hayang ang nag-ayos ng makeup ni Rara. Si Woojon naman ay nagbihis ng formal. Sa mga sandaling yon, pumasok si Minsu sa maliit na supermarket sa transfer station. Sinabi ng may-ari ng tindahan na iniligtas ni Woojon si Kim Manbok. Noong araw na yon, inatake si Kim Manbok at bumagsak sa lupa. Nahanap ni Woojon ang gamot sa bulsa ni Kim Manbok at agad itong pinainom, kaya naiwasan ang trahedya. Humingi rin si Minsu ng address ni Kim Manbok mula sa may-ari ng tindahan. Samantala, naghihintay ng may kaba si Rara at ang iba pa sa lugar ng tagpuan. Sunod-sunod na pumasok ang mga gwapong lalaki at mga eleganting babae sa pinto. Ngunit wala sa kanila ang si Dodo Sol Sol Lala Sol. Sa oras na yon, isang lalaki ang pumasok. Laking gulat ng lahat nang makita siya. Hindi inaasahan, ang dumating ay si An Jung-ho, ang lalaking napangitan ang gupit dahil kay Sukyong. Akala ni Rara ay kakilala niya si Dodo Sol Sol Lala Sol. Pagkaraan ng kaunti, pumasok din si Dr. Cha sa restaurant at nakita niyang nakikipagkwentuhan si Rara kay An Jung-ho. Gustong magsalita ni Dr. Cha pero napigilan niya ang sarili. Ibinunyag din ni An Jung-ho ang kanyang tunay na pagkatao. Isa lamang pala siyang suki ng tindahan. Matagal na naghintay si Rara ngunit hindi pa rin dumating ang mga tagapagligtas ng Rara's playground. Labis siyang nadismaya. Samantala, nalaman ni Woojon mula kay Kim Manbok na hinahanap siya ni Minsu. Bago yon, tinakot ni Minsu si Kim Manbok para ipagtapat ang kinaroroonan ni Woojon. Ngunit tumanggi si Kim Manbok na magsabi ng kahit ano. Kinagabihan, labis ang lungkot ni Rara dahil wala pa rin siyang nalaman tungkol kay Dodo Sol Sol Lala Sol. Buti na lang at nag-text ang tagapagligtas kay Rara. Sinabi ng taong iyon na hindi siya makakapagpakita dahil sa personal na dahilan. Pero lagi raw siyang susuporta kay Rara. Sabi rin ni Sukyong, mahaba ang buhay, darating din ang araw na magkikita sila. Muling sumigla ang damdamin ni Rara at nagpa-picture kasama si Sukyong at ang kanyang ina, saka ipinost sa social media. Sa isang madilim na silid na puno ng mga litrato ni Rara, tinitigan ni An Jung-ho ang litratong ipinost ni Rara habang nakangiting misteryoso. Maingat na manghawak-hawak ni Dr. Cha ang koronang nalaglag ni Rara noong kasal. Bago matulog, binasa ni Rara ang mensaheng online. Nakasulat doon, sana ang bituing iyon ay magmingning sa iyong kinabukasan. Biglang nagkaroon ng ideya si Rara. Tumakbo siya papunta sa Rara's playground at hinanap ang paso ng halaman na bigay sa kanya noon ni Dr. Cha. Nakaukit doon, naway mapuno ng tunog ng piano ni Rara ang buong mundo. Magkahawig ang dalawang pahayag. Dahil dito, agad na nahinuha ni Rara na si Dr. Cha ang kanyang tagapagligtas. Hindi lang siya nakapunta ngayong araw. Ikinuwento ni Rara kay Woojon ang kanyang teorya ng may pagmamalaki. Pero nagselos si Woojon. Ginaya pa niya ang tono ng tagapagligtas at nag-text kay Rara. Binago rin niya ang kanyang profile picture at ginawang larawan ng berdeng puno na may nakasulat na special. Kinabukasan, sa tulong ng isang suki ng spa, gumawa si Rara ng iba't ibang klaseng kimbap. Ibinigay niya ito kay Dr. Cha dahil akala niya ay siya ang kanyang tagapagligtas. Tuwang-tuwa si Dr. Cha nang matanggap ang tanghalian mula kay Rara. Inakala niyang si Rara mismo ang nagluto. Pero nang malaman niyang hindi pala ito galing kay Rara mismo, nabawasan ang kanyang kasiyahan.
Napagtanto rin ni Dr. Cha, kahit labag sa loob niya, na ibinigay sa kanya ang pagkain bilang pasasalamat lamang. Hindi dahil sa pag-ibig. Samantala, iniimbestigahan ni Rara kung bakit maraming estudyante ang ibang mga piano class. Nalaman niyang mas gusto ng mga magulang ang mga paaralang nananalo sa kompetisyon. Kaya agad niyang naisip na ipadala si Shin Jae-min sa isang patimpalak. Ang batang prodigyo sa piano ay siguradong makakauwi ng tropeo. Asenso rin ang negosyo ng Rara's Playground. Ginising ni Woojun si Rara na noon ay tulala. Hindi alam ni Rara na pinapaypayan pala siya ni Woojun habang natutulog. Naiisip pa nga ni Woojun kung dapat ba siyang bumili ng air conditioner para kay Rara. Dumating naman si An Jung-ho sa klase sa tamang oras. Nadaanan siya ni Woojun habang papunta sa trabaho. Pero habang naglalakad, pakiramdam ni Woojun ay nakita na niya si An Jung-ho dati. Dahil nag-aalala si Woojun kay Rara, bumalik siya sa spa at binuksan ang maliit na pinto na nag-ugnay sa bahay sa tabi. Hiniling din niya kay Sukyung na bantayan si Rara. Sa likod ng pintong iyon, tumutugtog ng piano si Rara habang pinagmamasdan naman siya ni An Jung-ho. May kakaibang pakiramdam na unti-unting sumibol sa puso ni Rara. Sa gitna ng tumitinding tunog ng piano, biglang isinara ni An Jung-ho ang maliit na pinto. Sa mga sandaling iyon, dinala ni Min Soo si Yoon-sil upang makita si Kim Man-bok. Sinubukan ni Kim Man-bok na pakalmahin si Yoon-sil. Pero hindi ito naging mapagpasalamat. Sa huli, iniwan lang niya ang ilang pera at impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa kaumalis. Samantala, nakita ni Min Soo ang mga bag sa labas ng Rara's Playground. Sumakay na sila ni Yoon-sil sa kotse at umalis. Sa daan, napansin ni Mrs. Yoon-sil si Woojun mula sa likod, gamit ang matalas niyang paningin. Agad siyang bumaba ng sasakyan upang hanapin ito. Pero si Rara lang ang nandoon. Naalala ni Yoon-sil na si Rara ang manugang na iniwan ng kanyang kaibigan. Labis ang tuwa ni Yoon-sil nang makitang naghihirap ang dating manugang ng kanyang kaibigan. Matapos ang kanilang pag-uusap, magkasamang pumunta sina Woojun at Rara sa Electronic Center para bumili ng juicer. Inakala ng mga staff na mag-asawa sila. Mabilis namang itinanggi ito ni Rara. Sa kanilang pagbabalik, hindi mapakali si Woojun sa sinabi ni Rara. Ikinuwento ni Rara na minsan na siyang ikinasal, pero hindi ito ininda ni Woojun. Sa halip, mariin niyang sinabi na wala siyang pakialam sa nakaraan ni Rara. Nang malapit na sanang magtapat si Woojun ng damdamin kay Rara, biglang dumating si Kim Man-bok at naantala siya. Sinabi ni Kim Man-bok kay Woojun na dumating ang kanyang ina upang hanapin siya. Pinayuhan din siya ni Kim Man-bok na ayusin muna ang kanyang damdamin bago umuwi. Tinanggihan ni Woojun ang perang bigay ng kanyang ina. Sinabi pa ni Kim Man-bok na iyon ay bayad sa renta ng Rara's Playground. Kinabukasan, sa tulong ni Woojun, natagpuan na rin ni Rara si Shin Jae-min. Mahirap ang kalagayan ng bata, namatay na ang kanyang ina, at abala naman sa maraming bagay ang kanyang ama. Matapos nyon, mahinahong sinabi ni Rara sa kanya na pwede siyang mag-aral ng piano sa Rara's Playground kahit kailan. Kailangan lang niyang tumulong sa paglilinis bilang kapalit ng matrikula. Pero laking gulat ni Rara nang malaman na ang batang henyo ay hindi pa marunong magbasa ng nota. Kailangan pa niyang turuan mula sa simula. Nasa tabi lang si Woojun at sinabing kaya siyang gawing henyo ni Rara. Nahihiyang sinuntok ng mahina ni Rara si Woojun. Upang makakain ng maayos si Shin Jae-min, dinala siya ni Rara at Woojun sa bahay ni Sukyung para kumain. Naghandang mabuti si Sukyung ng masarap na pagkain at inanyayahan ang lahat. Si Rara at Shin Jae-min ay kumain ng matakaw. Habang nakaupo sa tabi nila, biglang nalungkot si Sukyung. Ipinaliwanag ni Hayang na lumaki si Sukyung sa ampunan, kaya hindi niya kayang makita ang iba na nagugutom. Pagkatapos kumain, umalis si Woojun at Shin Jae-min. Sabi ni Sukyung mukhang ulan. Sabay na dumampot ng payong si Rara at Hayang para ibigay kay Woojun. Pero ang pinili ni Woojun ay ang payong ni Rara. Tinawagan ni Hayang si Songji para magreklamo. Kinabukasan, naglagay si Hayang ng matingkad na pulang lipstick at nagpahayag ng damdamin kay Woojun. Gaya ng inaasahan, tinanggihan siya ni Woojun. Alam din ni Hayang na may gusto ito sa iba. Umiiyak siyang nagreklamo kay Songji. Maging ang eye makeup niya ay kumalat na parang mata ng panda. Galit pa niyang sinabi na gusto na niyang paalisin si Rara sa bahay. Agad siyang pinigilan ni Songji sa kalokohang ideya. Sinabi rin niya na may namamagitan siguro kina Rara at Dr. Cha. Nang marinig ito, biglang napatawa si Hayang at sinabing may naisip siyang plano. Hindi nagtagal, inimbitahan ni Hayang at Songji si Rara at Dr. Cha na manood ng sine. Ngunit hindi naman sila sumama. Sa huli, si Rara at Dr. Cha lang ang magkasamang nanood ng pelikula. Sa mga sandaling iyon, nakahanda na ang salad at juice na paborito ni Rara, na inihanda ni Woojun. Pero matagal na siyang naghihintay at hindi pa rin ito dumarating. Sinabi ni Hayang kay Woojun na nanonood ng sine si Rara at Dr. Cha. Agad na lumabas si Woojun upang hanapin si Rara. Naalala niya ang sinabi ni Songji na dapat na siyang magtapat kay Rara, mas maaga, mas mabuti. Dahil si Hayang ay gumagawa na ng paraan upang iperes si Rara kay Dr. Cha. Sa sinehan, biglang hinawakan ni Dr. Cha ang kamay ni Rara. Pero pagkalabas ng sinehan, tinanggihan ni Rara ang kanyang pagtatapat. Pinuri pa ni Rara si Dr. Cha bilang mabuting tao. Mabilis na dumating si Woojun at hinila si Rara papalayo, sabay sabing baka lumamig na ang salad sa bahay. Sa biyahe pa uwi, nakaupo si Rara sa likod ng bike at yumakap sa baywang ni Woojun. Pareho silang masaya. Kinabukasan, tinanong ni Woojun si Songji kung dapat ba siyang magtapat muna o sabihin muna ang kanyang sikreto. Natatakot siyang kapag sinabi niya ang totoo, baka masira ang relasyon nila. Pinayuhan siya ni Songji na magtapat muna. Kapag sigurado na siyang mahal talaga siya ni Rara, saka na niya sabihin ang totoo. Samantala, katatapos lang ng klase ni Rara at nakikipagkwentuhan siya sa mga tao sa salon. May isang suki na nagsabi kay Rara na magaling pa rin si Man-bok sa pagkatuto. Marunong na nga rin daw itong gumamit ng cellphone.
Pero sa totoo lang, si Woojun ang dahilan kung bakit nagsama-sama ang mga matatanda sa kanilang lugar. Tinuruan niya silang gumamit ng cellphone. Tinanong ni Rara si Manbok kung anong klaseng tao ang kanyang asawa. Sabi ng babae, may dementia ang asawa ni Manbok. Bago ito namatay, palagi nitong tinatawag si Manbok na ate. Pero mabuti itong tao. Palagi nitong iniiwan ang mga hindi nabentang bulaklak sa harap ng pinto para makuha ng kahit sino at maiuwi. Hindi nagtagal, dinalhan ni Woojun si Ginoong Manbok ng CD ng piano sheet music ng Maiden's Prayer. Sinabi ni Woojun na huwag nang gumamit ng mga lumang cassette tape na may mahinang tunog. Nagsimula na rin mag-aral ng piano si Woojun sa sarili niya. Pagkatapos, tumawag si Rara kay Woojun at sinabing naubos na ang kanyang mga skincare product. Gusto ni Rara na dalhan siya ni Woojun ng bagong set, kahit sinabi ni Woojun na hindi. Pero sa totoo lang, agad siyang tumakbo papunta kay Rara. Sinabi ni Woojun na hindi lang siya dumating para mag-deliver, kundi dahil na-miss niya si Rara. Napahinto si Rara at napatulala. Kinabukasan, habang tinuturuan ni Rara si Jungho, sinabi niya rito na kailangang maghanda para sa paparating na kompetisyon. Kaya babawasan muna niya ang lessons ni Jungho. Masaya rin ang tugon ni Jungho, kapag nanalo siya, maraming estudyante ang siguradong mag-enroll sa Rara's playground. Pero bigla niyang sinabi na ayaw niya ng maraming tao roon. Nagtaka si Rara sa sinabi niya. Sa labas, nasalubong ni Jaemin si Jungho. Ngumiti si Jungho pero may masama pala siyang binabalak. Biglang may lalaking sumunod sa kanya. Habang tinuturuan ni Rara si Jaemin, dumating si Ginoong Manbok kasama ang ilang manggagawa para mag-install ng air conditioner. Sabi ni Ginoong Manbok, binigyan siya ni Woojun ng CD. Kaya gusto rin niyang regaluhan si Woojun ng air conditioner bilang kapalit. Samantala, sa ospital, biglang pumasok si Hayang at nasamid ng gamot si Dr. Cha. Naging normal lang ito ulit matapos siyang malakas na sampalin ni Hayang. Pagkatapos, inamin ni Dr. Cha na nabigo siya sa kanyang pagtatapat ng damdamin. Pinayuhan din niya si Hayang na kung hindi sa kanya ang isang bagay, hindi ito kailanman magiging kanya. Galit na sumigaw si Hayang at sinabing may malaking agwat sa edad nila ng isang matandang doktor tulad niya. Pagkatapos, umiyak siya at kumanta sa karaoke room kasama si Songji. Nasasaktan din si Songji. Hindi niya alam kung kailan mapapansin ni Hayang na matagal na siyang naghihintay sa tabi niya. Samantala, abala si Rara sa pagsasanay kay Jaemin para sa kompetisyon. Napansin niyang hindi ito makapagpatugtog ng malumanay na himig. Ang dahilan ay wala siyang mga alaala na konektado sa ganoong emosyon. Kaya tinawagan ni Rara si Woojun at pinakiusapan siyang ihanda ang mga sangkap para gumawa ng cookies. Unay tumatanggi si Woojun pero sa huli ay dinala rin niya ang lahat ng sangkap. Nagpunta ang tatlo sa bahay ni Sukyung para gumawa ng cookies. Matapos ang matinding pagsisikap, matagumpay din nilang naihurno ang cookies. Pagkatapos, si Woojun pa rin ang nag-asikaso sa paglilinis. Pagkatapos noon, sinubukan naman nila ang paboritong laro ni Jaemin, ang pagtalon sa lubid, sa loob ng bahay. Nakita ni Rara sa oven ang tinapay na hugis puso na may nakasulat na pangalan niya na ginawa ni Woojun. Nagpadala si Rara ng biro sa mensahe kay Woojun na nagsasabing nagliliyab ang puso nito. Pabirong sagot ni Woojun, nagliliyab ang puso niya dahil sobrang init. Matapos mag-text, pareho nilang ibinagsak ang kanilang cellphone dahil sa sobrang cheesy ng mensahe. Pagkatapos ng pag-uusap, nagsimulang tingnan ni Woojun ang mga litrato ni Rara at Sungwoo sa graduation ceremony. Noong araw na yon, sinamahan ni Jungwoo si Sungwoo para panoorin ang performance ni Rara. Naakit si Sungwoo sa kagandahan ni Rara. Kaya pagkatapos ng pagtatanghal, pinakiusapan niya si Woojun na kunan sila ng litrato. Ang tagpong ito ang naging dahilan kung bakit matinding tumatak si Rara sa isipan ni Woojun. Sa ospital, nagtatanong si Minsu sa mga nurse. Dumating daw doon si Woojun kasama ang isang babaeng pianistang nagngangalang Rara. Nahanap ni Minsu ang regalong ibinigay sa kanya ni Rara. Bigla niyang naalala na nakita niya ang bag na yon habang nakatayo sa labas ng bahay ni Manbok. Dahil sa mga palatandaan, nabuo niya ang buong kwento. Samantala, nagkataong nakasalubong ni Mrs. Yunsil ang kanyang kaibigan habang namimili. Si Mrs. Jakyung, ang ina ni Jongnam. Hindi sinasadyang naikwento ni Yunsil ang malungkot na kalagayan ni Rara sa Yunpo. Nabanggit din niya na nagbukas si Rara ng klase sa piano na tinatawag na Rara's Playground doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ito ng dating asawa ni Dr. Cha, si Nurse Kim. Tinanong ni Nurse Kim si Jakyung kung hiwalay na ba si Rara. Sumagot si Jakyung na una nang binawi ng pamilya nila ang kasunduan sa kasal. Agad na nagtungo si Nurse Kim sa harapan ng Rara's Playground. Pero hindi niya nakita si Rara. Ang nakita lamang niya ay si Dr. Cha na nakikipag-usap sa ilang babae. Nakita siya ni Sokyung at agad itong kumapit sa kanya. Halos mapasama na siya sa pagpapagupit. Biglang narinig ni Nurse Kim ang tunog ng piano mula sa loob ng Rara's Playground. Sinundan niya si Sokyung papasok sa maliit na pintuan. Ngunit ang nadatnan lang nila ay si Jaemin na nag-ensayo mag-isa. Lumibot si Nurse Kim at matagal na tiningnan ang paligid bago sa wakas ay nakita ang litrato ni Rara na maganda ang kuha. Bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na damdamin. Sa mga oras na yon, nakikipag-usap si Rara at Woojun sa ama ni Jaemin. Hindi makapaniwala ang ama na may magandang bagay na darating sa kanyang anak. Pero mapilit si Rara na turuan si Jaemin ng libre. Kaya ipinakita niya sa ama ang litrato ng anak na masayang tumutugtog ng piano. Sa wakas, pumayag ang ama. Tinanong naman niya si Woojun kung sino ito. Sagot ni Woojun, siya ang asawa ni Rara. Sabay na nagbukas ng klase sa piano si Rara at Woojun. Paglabas nila, hindi maintindihan ni Rara kung bakit nagpapanggap si Woojun na asawa niya. Pero dali-dali rin siyang napaniwala. Nagbitaw lang ng ilang salitang pabiro si Woojun at tumigil na sa pagdududa si Rara. Matapos nilang ayusin ang isyong iyon, sa wakas ay tinuruan na ni Rara si Woojun na tumugtog ng piano. Una, tinugtog ni Woojun ang isang piyesang natutunan niya ng mag-isa na tinawag niyang Joy of Love.
Habang nakikinig, naalala ni Rara ang lahat ng alaala nila mula sa unang pagkikita at napaluha siya. Sinabi ni Rara kay Woojun na bibigyan niya ito ng isang hiling bilang gantimpala. Ngumiti agad si Woojun at sinabi na gusto niyang makipag-date. Pinalayas siya ni Rara palabas. Para kay Rara, ang Joy of Love ay isang malungkot na piyesa ng piano. Sinasabi raw ng kanta na ang kaligayahan ng pag-ibig ay panandalian lamang. Pero ang kalungkutan ng pag-ibig ay paulit-ulit na bumabalik. Nang marinig iyon ni Woojun, agad siyang nagsisi kung bakit iyon ang pinili niyang tugtugin. Pagkatapos, sumakay sila ng cable car para makita ang tanawin. Mahal na mahal daw ni Woojun si Rara, seryosong sinabi niya ito. Sa malungkot at madilim niyang mga araw, si Rara lang daw ang tanging saya niya. Matapos noon, mahigpit silang naghawakan ng kamay. At sa kanilang pagmamahalan, lumapat ang kanilang mga labi sa isang halik. Samantala, dumating si Minsu sa Rara's playground at nakita niya sa litrato si Woojun. Pagbalik ni Woojun at Rara sa Rara's playground, napansin nila na maputik ang sahig at ang mga paa ni Mimi. Akala nila'y naglaro ito sa paso ng halaman sa loob ng silid. Umupo si Rara at Woojun sa harap ng piano at nagtugtugan gamit ang 4 na kamay. Nagsanib ang mga nota at ang maliit na silid ay napuno ng banayad na musika. Narinig ni Minsu ang musika mula sa labas at umiling-iling dahil matagumpay niyang natunton si Woojun. Mapanatag at mayabang niyang tinawagan si Yeonsil pero hindi ito sumagot. Yun pala, maaga nang natulog si Yeonsil at ang direktor. Sa mga oras na yon, tumunog ang telepono at nagising ang direktor. Sa takot, pinatay na lang ni Yeonsil ang tawag. Dumating din si An Jung-ho sa Rara's playground. Inakala ni Minsu na hindi sinasagot ni Yeonsil ang tawag dahil lumipat ito ng kumpanyang tutulong maghanap kay Woojun. Kaya galit na sinunggaban ni Minsu sa kwelyo si Jung-ho. Matagal din siyang sinundan ni Minsu, ngunit sa isang sandali ng pagpapabaya, binigla siya ni Jung-ho at tinamaan siya ng hollow block hanggang mawalan ng malay. Dumating si Sokyung mula sa malayo. Nataranta si Jung-ho at agad kinuha ang cellphone at pitakan ni Minsu. Natakot si Sokyung sa lalaking nakabulagta sa lupa. Nang tumawag si Yeonsil pabalik kay Minsu, si An Jung-ho na ang sumagot sa telepono. Sabik si Yeonsil na makipagkita sa kanya, narinig ito ng direktor. Nagduda siya at inakalang may karelasyon ang kanyang asawa. Samantala, tinutulungan ni Woojun si Manbok sa pagdidilig ng mga halaman. Dumating si Rara na may dalang agahan na siya mismo ang nagluto. Ang mga sangkap na binalot sa mga seaweed rice roll ay inayos lahat na hugis puso. Nagreklamo si Woojun na hindi masarap, habang masarap naman siyang kumakain. Mahilig sa matatamis si Manbok. Lumabas na noong kabataan ni Manbok, umibig siya agad sa isang babae sa tindahan ng sapatos. Mula noon, opisyal na silang nagligawan. Isang araw, sinadyang nagdala ng tsokolate ang babae para kay Manbok. Pero dahil matagal itong nasa bulsa, natunaw na ito. Gayunpaman, gustong-gusto pa rin ito ni Manbok at kinain dahil galing iyon sa puso ng babae. Nakakatuwa ang kwento pero kailangan pa ring magturo ni Rara ng musika. Kaya kumindat siya kay Woojun at tumakbo palayo. Tinanong ni Manbok si Woojun kung nasabi na ba niya kay Rara ang kanyang lihim. Mahirap daw lokohin ang isang taong may tiwala sa'yo. Nagsimula nang makaramdam si Woojun ng pag-aalinlangan at pagsisisi. Samantala, tinawagan ng direktor ang Graber at tinanong kung may karelasyon nga ba ang kanyang asawa. Pero nakatanggap na ng pera ang Graber mula kay Yeonsil. Kaya wala itong sinabi. Galit na binalaan ng direktor ang Graber. Nakalimutan yata niyang siya pa rin ang boss nito. Sa ospital naman, nakahiga pa rin si Minsu sa kama. Sabi ni Dr. Cha, hindi pa siya nagkakamalay. Hinusgahan ng mga pulis na isang simpleng kaso ng pagnanakaw ito batay sa mga ninakaw na gamit kay Minsu. Sa mga oras na yon, maayos ang bihis ni An Jung-ho at may dalang basket ng sariwang bulaklak para kay Rara. Biglang napansin ni Rara na kapareho ang mga bulaklak na yon sa natanggap ni Sokyung. Sinubukan pang hawakan ni An Jung-ho ang kamay ni Rara. Natakot si Rara. Buti na lang, lumabas ang ilang suki ng salon. Galit na inihagis ni An Jung-ho ang basket ng bulaklak sa lupa. Agad na lumapit si Rara sa mga suki at sinabing idedeposito na lang niya sa account ni Jung-ho ang bayad sa tuition. Pero iginiit pa rin ni An Jung-ho na personal niya itong kukunin. Makalipas ang kaunting sandali, pumunta si An Jung-ho sa beauty salon kung saan part-time na nagtatrabaho si Woojun para manggulo. Sinabi ni An Jung-ho na naubos na raw ni Rara ang mga kosmetikong ibinigay niya dati. Sinunggaban ni Woojun sa kwelyo si An Jung-ho at tinanong kung sino ba talaga siya. Kinagabihan, dali-daling umuwi si Woojun at sinabing huwag nang turuan ni Rara si An Jung-ho. At huwag na rin siyang tumanggap ng regalo mula sa mga hindi niya kilala. Sumama pa si Woojun sa sasakyan ni Rara para siya na ang maghatid pauwi. Masaya silang nagdesisyong lumabas muna para makalanghap ng sariwang hangin. Kinabukasan, isinama ni Songji si Hayang sa isang kainan at tinanong tungkol sa relasyon niya kay Rara. Naalala ni Hayang kung paano niya binastos si Rara ilang araw na ang nakalipas. Pero galit pa rin siya kay Rara dahil nakuha nito si Woojun. Ipinaliwanag ni Songji na malinaw na si Woojun ang unang nagkumpisal ng damdamin. Hindi kailangang pansinin ni Rara si Hayang. Pero kahit ganoon, palaging isinasama ni Rara si Hayang kapag lumalabas siya para kumain o maglibang. Nagpaliwanag si Hayang na kaya niya gusto si Rara ay dahil hindi siya nito minamaliit. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang totoong nararamdaman, nagalit siya at tumayo para umalis. Pero aksidente siyang nadapa. Maingat na ginamot ni Songji ang kanyang sugat. Namula ng kaunti ang mukha ni Hayang. Pagkatapos, kusa na siyang pinasa ni Songji sa likod. Naging napaka-awkward at puno ng tensyon ang pagitan nila. Kinabukasan, sinubukan ni Hayang na suyuin si Rara. Siya mismo ang nagkusang ayusan si Rara ng make-up. Pero tinali niya ang buhok nito ng 2 bands at nilagyan ng asul na eyeshadow, parang sinadya talaga niyang sirain ang itsura ni Rara. Nanlaki ang mata ni Sokyung at iba pa nang makita ito.
Inimbitahan sila ni Rara na maging audience para sa isang simulated na performance stage ni Jaemin. Ipinamalas ni Jaemin ang kanyang talento ng mahusay. Palakpakan at hiyawan ang mga nanood. Sa parehong pagkakataon, nagboluntaryo ang lahat na tumulong sa costume para sa kompetisyon, ayos ng buhok ni Jaemin at mga gamit sa cheerleading. Bumalik si Narskim sa Seoul at naghanap kung saan-saan hanggang sa makita niya ang brochure. Naalala ni Narskim na nakita niya si Rara sa pagtatapos ng kolehiyo nito. Matapos ang konting investigasyon, nalaman niyang ang fiancé ni Rara ay kaibigan pala ni Dr. Cha. Sa araw ng piano competition, maagang umalis si Jaemin ng bahay suot ang kanyang formal na kasuotan. Naghihintay na si An Jung-ho sa pintuan, may masamang balak. Niloko niya si Jaemin. Sinabi niyang si Rara raw ang nag-utos sa kanya na ihatid si Jaemin sa venue. Pero matalino si Jaemin at hindi siya nalinlang. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nasugatan ang braso ni Jaemin. Ayaw niyang mabigo si Rara, kaya hindi niya sinabi na nasugatan siya. Malapit nang magsimula ang kompetisyon. Umupo si Jaemin sa harap ng piano habang lahat ay nakatingin sa kanya. Pero hindi niya maitaas ang kanyang kanang kamay. Ang nagawa niya lang ay tumugtog gamit ang kaliwang kamay. Alam ni Jaemin na hindi naging maganda ang kanyang pagtatanghal. Kaya't umiyak siya ng labis. Nakaupo si Rara sa ilalim ng entablado at naalala ang palakpak at hiyaw ng kanyang ama noon. Kaya tumayo siya at pinalakpakan si Jaemin bilang papuri. Ang mga kaibigan niyang dating sumuporta sa kanya ay nagbigay rin ng lakas ng loob kay Jaemin. Maya-maya, sinabi ni Dr. Cha na na-dislocate ang kanang braso ni Jaemin. Humagulhol ang bata at sinabing tiniis niya ang sakit dahil natakot siyang kapag pumalpak siya, kamuhian siya ni Rara. Malumanay na sinabi ni Rara na kahit anuman ang mangyari, mamahalin at aalagaan pa rin niya si Jaemin. Kinagabihan, nagplano si Rara at Woojun na mamasyal sakay ng bangka kinabukasan. Plano rin ni Woojun na sabihin kay Rara ang tungkol sa kanyang nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, nanghiram si An Jung-ho ng cellphone ng iba para tawagan si Rara at sinabing lumabas ito ng kotse. Matapos linlangin ni An Jung-ho si Rara na pumunta sa isang liblib na lugar, tinakpan niya ito ng pampahilo hanggang mawalan ng malay, saka siya dinukot. Sa kabilang banda, inuwi ni Dr. Cha si Jaemin. Kasabay nito, nalaman niyang si An Jung-ho ang nanakit kay Jaemin. Hindi nagtagal, nakatanggap si Dr. Cha ng tawag mula kay Hayang. Nang marinig niyang nawawala si Rara, agad siyang nagmadaling bumalik. Magkasamang naghanap sina Dr. Cha at Woojun. Mabilis na natagpuan ni Woojun ang cellphone ni Rara na nakahandusay sa lupa. Sinabihan ni Woojun si Dr. Cha na magtungo sa Rara's playground upang tingnan doon. Si Woojun naman ay mag-isang tumakbo sa ulan patungong bahay ni An Jung-ho. Dati, nang maramdaman ni Woojun na mapanganib si An Jung-ho, palihim niya itong sinundan pauwi. Pagpasok niya sa bahay, natakot si Woojun nang madiskubre na puno ng litrato ni Rara ang silid. Nakadisplay din sa pader ang student ID ni Rara. Noon palang tagsibol ng 2019, aksidenteng nabangga ni An Jung-ho si Rara at humingi ng tawad. Ngumiti si Rara at sinabing ayos lang iyon. Sa pagkakataong iyon, ninakaw ni An Jung-ho ang wallet ni Rara. Nakatago ang student ID nito sa loob ng kanyang kwarto. Naghalughog si Woojun at natagpuan ang simbolo ng multi-level marketing na organisasyong minsan niyang naranasang mapasok. Agad siyang sumakay ng kotse at umalis. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nagkamalay si Rara habang nakatali sa isang upuan. Sumigaw siya ng tulong pero walang sumasagot. Parang baliw na nagsalita si An Jung-ho, sinasabing sa unang araw pa lang ng kanilang pagkikita, ngumiti na sa kanya si Rara. Para sa kanya, itinadhana raw sila ng Diyos. Pero nagtaksil daw si Rara sa kanya dahil minahal nito ang ibang lalaki, kaya kailangan siyang parusahan. Mabilis na natagpuan ni Woojun ang gusali ng MLM organization. Nagpumigla si Rara nang marinig ang boses ni Woojun, pero sinipa siya ni An Jung-ho at nawalan muli ng malay. Dali-daling pumasok si Woojun at nang makita niya ang kalagayan ni Rara, labis siyang nagalit. Nagpang-abot sila ni An Jung-ho at nagsuntukan. Matapos ang ilang sandali ng laban, nabangga ni An Jung-ho ang kanyang ulo sa mesa at nawalan ng malay. Nataranta si Woojun sa nakita. Sa kabilang banda, bumalik si Dr. Cha sa grupo nang walang natagpuang lead. Doon niya isiniwalat na si An Jung-ho ang may sala sa pananakit kay Jaemin. Bigla niyang naalala na nakaparada sa labas ang kanyang sasakyan. Maaaring may kuha ang dashcam ng insidente ng pagdukot kay Rara. At tama nga, nakuna ng kamera sa sasakyan ang pagdukot kay Rara. Agad na nakipag-ugnayan si Manbok kay Woojun. Ngunit iniulat ni Woojun na posibleng patay na si An Jung-ho. Dumating agad ang ambulansya at isinugod si Rara at An Jung-ho. Sumama rin si Woojun sa police car. Isang pulis na dating nakausap ni Yoon-sil ang nakilala si Woojun. Masiglang sinabi ng pulis na natagpuan na niya ang nawawalang anak ni Yoon-sil. Sa kabutihang palad, parehong ligtas si Rara at An Jung-ho. Napabuntong hininga ng ginhawa si Suk-kyung. Kasabay nito, nalaman din ni Woojun ang magandang balita mula kay Manbok. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ngunit tumanggi pa rin si Woojun na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Matagal na nag-isip si Manbok bago tuluyang tinawagan si Yoon-sil. Pero nakatanggap na rin pala ito ng balita at nagmadaling pumunta sa presinto. Dumating sina Hayang at Song-ji sa presinto at aksidenteng nalaman na kaedad pala nila si Woojun. Hindi makapaniwala si Hayang. Nasabik siya at gustong sabihin kay Rara ang tunay na edad ni Woojun. Pinigilan siya ni Song-ji. Sabi ni Song-ji, mas mabuting hayaang sila na lang ni Rara ang mag-ayos ng usaping ito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagkita sina Yoon-sil at Woojun. Hiniling ni Yoon-sil kay Woojun na umuwi na agad sa kanila. Pero hindi pa rin matakasan ni Woojun ang trauma ng pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Nang malaman ni Woojun na hindi sinabi ng kanyang ina sa ama niya ang tungkol sa kanyang pag-alis sa bahay, naramdaman niyang nabigo siyang labanan ang kanyang ama at labis siyang nagalit.
Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Yunsil sa Rara's playground at doon niya nakita ang isang gamit na may pangalang Rara. Kasabay nito, nakita rin niya si Mimi, ang aso, na nagbabantay sa hagdan. Saglit silang nagtagisan ng tingin at argumento. Pagkatapos nito, dumaan si Yunsil sa maliit na pinto papasok sa salon. Umupo siya at nakipagkwentuhan sa mga suki ng salon. Doon nalaman ni Yunsil ang kabayanihan ni Woojun sa pagsagip kay Rara. Nagdoble kayod pa si Woojun sa maraming trabaho para masuportahan si Rara. Pati klase sa piano, binuksan niya para kay Rara. Ikinuwento rin ng mga suki ang napakaraming paraan ng pagpapakita ni Woojun ng pagmamahal kay Rara. Lalong nagalit si Yunsil sa mga narinig. Hindi man lang niya binanggit na alam niyang hiwalay na si Rara. Pagkatapos, nagtungo si Yunsil sa ospital upang beripikahin ang pagkatao ni Rara. Doon niya natuklasan na si Rara pala ang babaeng nakatakdang ikasal noon sa kaibigan ng kanyang anak, pero hindi natuloy ang kasal. Bago siya umalis, iniwan niya kina Hayang at Songji ang pera at ang kanyang contact information. Inutusan niya silang kontakin siya kapag nagkamalay na si Rara. Nang makita nila ang logo ng Sunwoo Group sa calling card, halos hindi makapaniwala sina Hayang at Songji sa nangyayari. Makaraan ng ilang sandali, nagising si Rara at lumabas ng silid ospital upang hanapin si Woojun. Ngunit si Min-soo ang una niyang nakita. Mula sa mga sinabi ni Woojun, nalaman ni Rara na siya pala ay ang batang amo ng Sunwoo Group. Isa rin pala siyang high school student na naglayas mula sa bahay. Suot pa ni Rara ang uniforme ng pasyente nang magpanik siya at dali-daling sumakay ng taxi papunta sa presinto. Sa mga oras na yon, nakalaya na si Woojun na walang kasalanan. Si Manbok ay may dalang tokwa para pangalis malas, ngunit itinapon lang ito ni Yunsil. Gustong lumaban ni Woojun, ngunit agad siyang inalis ng mga bodyguard. Huli nang dumating si Rara at naupo na lang nang walang magawa sa labas ng himpilan ng pulisya. Alam ni Rara na ibinalik na si Woojun sa Seoul at napaiyak siya sa sakit. Akala ni Rara na ang hiwalayan nila ang lihim na itinatago ni Woojun. Ginamit ni Woojun ang dahilan ng pagpunta sa banyo para makatakas. Agad namang inutusan ni Yunsil ang mga bodyguard na sundan sina Rara at Manbok. Hinulaan ni Yunsil na siguradong pupuntahan sila ni Woojun. Nang gabing iyon, papunta na sana si Woojun sa bakuran ni Rara nang aksidenteng makasalubong niya si Songji. Sinabi ni Songji sa kanya na tawagan si Rara para malaman nitong ligtas siya. Sinabihan ni Woojun si Rara na magkita sila sa pantalan. Ngunit biglang lumitaw si Yunsil sa harapan ni Rara. Kasabay nito, nalaman din niya ang kinaroroonan ni Woojun. Kaya pagdating ni Woojun sa pantalan, agad siyang nahuli ni Yunsil. Laking gulat nang biglang dumating ang direktor sa pantalan. Bago pa man makapagsalita si Woojun, agad silang umalis. Naiwan si Rara mag-isa sa lugar. Isang buwan nang lumipas, na in love si Min-soo kay Sukyung sa ospital. Naging suki siya ng hair salon. Laging nagtatawanan at nagkukwentuhan sina Sukyung at Jaemin, kaya tinutukso sila ng mga suki na tila nagliligawan. Totoong plano ni Min-soo na manatili sa Yunpo kasama si Sukyung. Hindi nagtagal, iniulat sa balita na ang salarin sa kaso ng bangkay sa dagat ay si An Jung-ho na siyang nanakit kay Rara. Nalaman ito ni Min-soo sa pamamagitan ng pulisya, kaya agad niyang ikinuwento sa lahat ang buong pangyayari. Ayon sa ulat, isang profesional na magnanakaw ang napatay. Posibleng ninakaw niya ang relo ni An Jung-ho, kaya't pinatay siya nito sa loob ng banyo. Pagkatapos, itinapon ang kanyang bangkay sa dagat. Samantala, nakatayo si Rara sa malayo, tulala habang nakatingin sa kawalan. Sina Hayang at Songji, na nasa di kalayuan, ay nalungkot para sa kanya. Sabi ni Songji, nakatingin si Rara sa tren na hindi sinakyan ni Woojun. Noon, isinama ni Rara si Yunsil. At iyon ang naging dahilan kung bakit sa pilitang kinuha si Woojun. Ang pangyayaring iyon ang laging bumabagabag sa puso ni Rara. Malungkot ding sinabi ni Hayang na unti-unting nagiging kakaiba si Rara. Bukod sa palaging labis kumain, bigla-bigla rin itong sumasayaw. Kamakailan, nagkaroon pa si Rara ng hilig sa paglalaro ng baraha kasama ang nanay ni Hayang. Si Woojun naman, bagaman kinuha, ay hindi pa rin nakipag-ugnayan kina Hayang at Songji. Bantay sarado siya ng mga gwardiya. Araw-araw, si Yunsil mismo ang nagdadala ng pagkain. Para magprotesta, tumigil sa pagkain si Woojun. Hiningi rin niya sa ina ang kanyang cellphone. Hindi pumayag si Yunsil sa hiling ni Woojun. Kinumpis ka rin niya ang cellphone ng tutor, baka raw gamitin ito ni Woojun para makatakas. Nang kumustahin ni Yunsil ang pag-aaral ni Woojun, una siyang pinuri ng tutor dahil sa katalinuhan nito. Ngunit sinabi ng tutor na tila pag-ibig lamang ang iniisip ni Woojun kaya hindi siya nakakapag-focus sa pag-aaral. Labis itong ikinagalit ni Yunsil. Nang gabing iyon, palihim na bumaba si Woojun para tumakas habang madilim pa. Ngunit nahuli siya ng kanyang ina na nagbabantay sa sala. Galit na sinabi ni Woojun na nais niyang makita si Rara kahit isang beses, ngunit matigas ang pagtanggi ng kanyang ina. Galit itong sumigaw na ang pakikipagrelasyon niya sa isang babaeng na walang bisa ang engagement ay isang malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Kasabay nito, binalaan ni Mrs. Yunsil si Woojun na kung malaman ito ng direktor, tiyak na mapapahamak si Rara. Kahit saan man tumakas si Woojun, wala na siyang matatakasan dahil matagal nang nakakandado ang tanging labasan. Kinabukasan sa Rara's playground, sanay na si Manbok sa pagtugtog ng piano. Masaya si Rara sa naging progreso niya. Napag-usapan nila na gusto nilang magdaos ng isang performance sa araw ng kamatayan ng asawa ni Manbok. Ang piyesa ng musika ay magiging handog para sa asawa ni Manbok sa langit. Napag-usapan nila ulit si Woojun. Nalungkot si Rara sa pagbanggit sa kanya dahil bukod sa hindi niya alam ang tunay na edad ni Woojun, wala rin siyang alam sa background nito. Ngunit ang mga sinabi ni Manbok ay parang muling nagbigay ng lakas ng loob kay Rara. Sabi niya, panlabas lang ang lahat ng nakikita kay Woojun dahil ang tunay na pagkatao nitong banayad at marupok ay matagal nang nahayag sa harap ni Rara. Pagkatapos, ikinuwento ni Manbok ang sarili niyang kwento ng pag-ibig na puno ng pagsubok.
Ang kanyang asawa ay isang katulong sa bahay ng isang mayamang pamilya. Isang araw, nadiskubre ni Manbok na ang babaeng minamahal niya ay palihim na sumasama sa blind date. Kahit na ipinaliwanag nito ang lahat sa kanya, nakaramdam pa rin siya ng matinding pagka-inferior dahil mas maganda ang kalagayan ng lalaking ka-blind date nito. Kaya nagpa siya siyang makipaghiwalay. Pero mahal na mahal pa rin niya ito. Pagkalipas ng 2 buwan, sumulat si Manbok ng liham ng pangungulila at ipinakiusap kay Miss Hai na ihatid iyon sa babae. Ngunit ayaw ni Miss Hai na agad makapag-asawa ang babae. Kaya noong binasa niya ang sulat sa babaeng hindi marunong bumasa, sinadya niyang sabihin ang maling lugar ng tagpuan. Dahil dito, ang 2 pusong umaasa ay kapwa umuwing bigo. Kaya umalis si Manbok sa kanyang bayan at lumipat sa Yunpo. Bago pa niya matapos ang kanyang kwento, dumating ang matalik na kaibigan ni Rara sa silid ng piano. Sinabi niya na ang yumaong kapatid niya ay tagahanga ni Rara. May dala rin siyang mga litrato bilang patunay. Habang tinitingnan ni Rara ang mga larawan, may nakita siyang litrato ni Woojun kasama ang kapatid ng kaibigan. Malapit ang 2 binata sa isa't isa. Agad niyang tinanong ang kaibigan kung kilala nito si Woojun. Sumagot ang kaibigan na dumalo si Woojun sa graduation performance. Sa puntong ito, muling nabuhay ang mga alaala ni Rara tungkol kay Woojun. Naalala ni Rara ang mahiyaing binatilyo na kumuha ng litrato niya. Kinabukasan, ginamit ni Minsu ang dahilan na natatakot siya sa maraming tao para yayain si Sukyung na samahan siya sa ospital. Doon ay aksidenteng nakita ni Sukyung si Narskim. Nagkaroon sila ng ilang sandaling hindi komportableng pag-uusap. Pagkatapos nito, nagpunta si Narskim sa silid ng eksaminasyon para hanapin si Dr. Cha. Tinanong niya kung ano ang relasyon nila ni Rara. Ngumiti si Dr. Cha at sinabing pinapagaling siya ni Rara. Nagalit si Narskim matapos marinig iyon at umalis. Naghintay sa labas si Sukyung at nakilala si Narskim bilang dating asawa ni Dr. Cha. Malungkot siyang umatras ngunit niyakap siya ni Minsu para damayan. Napagtanto ni Sukyung na naantig siya at agad na tumakbo palayo. Napansin ni Minsu na napakalayo ng pagkakaiba niya kay Dr. Cha, ang ideal na lalaki sa puso ni Sukyung. Kinabukasan, nakatanggap si Rara ng liham mula kay Yunsil. Pagkabasa niya nito, napaiyak siya sa sakit. Nang makita ito, agad na sumiklab ang damdaming makatarungan ni Hayang. Hinimok niya si Songji na samahan siyang pumunta sa bahay ni Woojun para manggulo. Gusto ni Hayang na seryosong turuan ng leksyon si Woojun dahil sinaktan nito si Rara sa tulong ni Yunsil. Nag-appear sina Songji at Hayang bilang tanda ng kanilang desisyon. Nang dumating sila sa Seoul, nakaramdam ng matinding pagkailang ang dalawa. Sumakay sila ng taxi papunta sa bahay ni Woojun. Si Minsu ang nagbigay sa kanila ng address. Pagkatapos nilang pindutin ang doorbell, ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga kaibigan ni Woojun mula Onpo. Narinig ito ni Yunsil at agad na humanap ng dahilan para paalisin sila. Nakita ito ni Woojun mula sa itaas at nagkaroon siya ng ideya. Nagkunwari siyang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Sa oras ding yon, nagpa siya si Songji na akyatin ang pader papasok sa bahay ni Woojun. Habang nasa kalagitnaan ng pag-akyat si Songji, biglang may narinig siyang malakas na alarma. Natakot sila at nagtago sa gilid. Yun pala, ambulansya ang dumating. Nakita nilang inilalabas si Woojun sa stretcher. Agad silang sumunod papuntang ospital. Pagdating doon, isinuot ni Songji ang hospital gown ni Woojun. Nagpalit sila ng pagkakakilanlan. Ginamit ni Woojun ang pagkakataong ito para makatakas. Kinagabihan, natuloy ang piano performance ni Manbok. Mahusay niyang tinugtog ang kantang Maiden's Prayer. Ang magandang himig ay nagbalik ng mga alaala ng nakaraan. Matapos magkahiwalay ni Manbok at ng babae dahil sa hindi pagkakaunawaan, isang araw ay narinig niya muli ang pamilyar na kantang iyon sa harap ng isang music store. Kaya tumigil siya at pinakinggan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din ang babae na naakit sa musika. Muling nagkita ang dalawa. Sa panahong ito, nakuha ng performance ni Manbok ang suporta ng mga manonood. Matapos ang pagtatanghal, mag-isa na lang si Rara na nagligpit ng lugar. Naalala niya kung gaano siya kasaya noong naroon pa si Woojun. Pagkatapos ay binuksan ni Rara ang liham mula kay Yunsil. Lumitaw agad sa kanyang harapan ang kantang Live. Ito ang nilalaman na isinulat ni Woojun sa mahabang panahon. Sinamantala niya ang pagkakataong hindi nakatingin si Yunsil upang ilagay ang liham sa loob nito. Sa paraang ito na iparating ni Woojun ang kanyang pananabik kay Rara. Bigla, habang tumutugtog si Rara ng piano at iniisip si Woojun, bigla itong lumitaw. Pagkatapos, agad siyang hinila ni Woojun at tumakbo silang dalawa sa gitna ng gabi. Umiyak si Rara ng malakas sa sobrang tuwa dahil nagbalik ang kanyang minamahal. Nakarating silang dalawa sa tuktok ng bundok. Ipinaliwanag ni Woojun kay Rara kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa kanyang edad. Gusto lang niyang magmukhang isang ganap na adulto sa harap ni Rara. Ang dahilan kung bakit siya tumakas mula sa bahay ay dahil sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Inalo ni Rara si Woojun, sinabing isa lamang itong aksidente at wala siyang kasalanan. Lubhang gumaan ang pakiramdam ni Woojun matapos aliwin ng kanyang kasintahan. Nangako siyang mananatili sa tabi ni Rara habang buhay. Sa mga sandaling iyon, nagkumot si Songji at tumangging makipag-usap sa sinuman. Hindi nagtagal, dumating ang doktor upang bigyan siya ng iniksyon. Kinabahan si Songji at iniabot ang kanyang braso. Agad napansin ni Yunsil na hindi ito ang braso ng kanyang anak. Nabunyag ang pagkukunwari ni Songji. Habang pinapagalitan siya ni Yunsil, matapang na sumugod si Hayang upang ipagtanggol si Songji at makipagtalo kay Yunsil. Sa kabutihang palad, tumawag si Woojun upang sabihing ligtas siya. Sinabi rin niya na babalik siya ng maayos sa Seoul. Dahil dito, hindi na parusahan sina Songji at Hayang. Ibinalik ni Songji ang perang ibinigay noon sa kanya ni Ginang Yunsil. Buo ang kanyang suporta para sa desisyon ni Woojun. Dahil dito, nakaramdam siya ng hiya habang isinusuko ang pera.
Ang katapatan ni Hayang at Song-ji ay bahagyang nagpabago sa pagtingin ni Yun-sil. Sa kabilang banda, pinaalalahanan ni Rara si Woo-jun na maging masunurin sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, inilabas niya ang litrato ni Woo-jun at ng kanyang kaibigan at tinanong kung bakit itinago niyang magkakilala na pala sila noon pa. Sa pagtatanghal, sinabi ng kaibigan ni Woo-jun na gusto talaga niya si Rara. Sa mga panahong iyon, naakit na rin si Woo-jun kay Rara. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rara at hinawakan ang kanyang braso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiwas si Rara, tumalikod at nagpaalam. Nangako silang dalawa na hindi na muling bibitaw sa isa't isa. Kinabukasan, muling nagdala si Ginang Yun-sil ng hapunan para kay Woo-jun. Hindi lang niya napansin kumakain na uli ng maayos ang kanyang anak, napansin din niyang nagsisimula na rin itong mag-aral ng mabuti. Ibinigay ni Yun-sil ang cellphone kay Woo-jun matapos makita ang positibo nitong pag-ugali. Sinabi ng tutor kay Yun-sil na naibalik na ni Woo-jun ang kaalamang nawala sa kanya. Gusto lang talaga ni Woo-jun na mag-major sa matematika, hindi sa medisina. Inalo ng tutor si Yun-sil at sinabing basta't handang mag-aral si Woo-jun, ayos na yon. Ang usapin tungkol sa kursong pipiliin ay maaari namang pag-usapan sa ibang panahon. Lahat ng ito ay dahil muling nagkaroon ng ugnayan si Woo-jun kay Rara. Maliban sa masigasig na pag-aaral ni Woo-jun at paminsang pagkakaroon ng nosebleed, unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Isang araw, tinuturuan ni Song-ji si Rara na magbisikleta, pero sa kalagitnaan ay binitiwan niya ito. Sa kasamaang palad, nahulog si Rara at nabalian ng binti. Labis na nag-alala si Woo-jun at dali-daling tumakbo papuntang ospital para dalawin siya. Nanatili siya doon hanggang gabi at hindi nakasabay ng hapunan kasama ang tutor. Pagka-uwi ng tutor, galit na tinanong ng direktor ang anak kung pumunta ito para makita na naman ang babaeng diborsyada. Tila ba gusto pa rin ng direktor na siya ang may kontrol sa lahat. Agad siyang pinigilan ni Yun-sil at sinabing may paraan siya. Kinabukasan, narinig ng mga suki sa salon na magkikita si Rara at ang asawa ng direktor. Pinaghinalaan nilang baka buhusan ni Yun-sil ng tubig si Rara gaya ng sa mga pelikula. Iminungkahi ni Suk-yung na maghanda sila para sa anumang mangyari. Si Suk-yung ang magpapanggap na ina ni Rara para ipagtanggol siya. May isang tititig ng matindi bilang banta. May isang nagsuot ng raincoat para maprotektahan si Rara sa buhos ng tubig. May isa namang hawak ang perang ibinigay ni Yun-sil. Si Suk-yung ang makikipagtalo kay Yun-sil. Pumunta silang lahat sa isang restaurant para magpareserba ng mesa. Hindi nagtagal, dumating sina Yun-sil at Rara sa restaurant. Ngunit hindi naganap ang eksenang inaasahan ng mga nakatago. Ginamit ni Yun-sil ang pagiging ina niya para kausapin si Rara na bitawan na si Woo-jun upang makabalik ito sa normal na buhay. Pumayag naman si Rara. Inilabas ni Rara ang makapal na bungkus ng pera at hiniling kay Yun-sil na ibalik iyon kay Woo-jun bilang kabayaran sa kanyang utang. Agad na isinara ni Yun-sil ang pitaka kung saan sana'y kukuha siya ng pera. Tinanggap ni Yun-sil ang alok ni Rara. Ang katahimikang may halong pait sa pagitan nila ay labis na nakasakit sa damdamin ng mga palihim na sumusubaybay sa kanila. Pagka-uwi, tinanong ni Suk-yung si Rara kung saan siya kumuha ng ganoong kalaking halaga. Sumagot si Rara na ibinenta niya ang paborito niyang kotse. Namumula ang kanyang mga mata habang sinabing minsan, kailangang isuko ang mahahalagang bagay upang makapagpatuloy sa buhay. Mahigpit siyang yakap ni Suk-yung. Kinabukasan, pumunta si Rara sa Seoul para hanapin si Woo-jun. Kumain sila ng masarap na pagkain ng magkasama. Bumili rin sila ng alahas sa isang tindahan sa gilid ng kalsada at naupo sa tabi ng ilog. Magkahawak kamay, tinitigan ni Rara si Woo-jun na puno ng pananabik at ginawa ang kanyang huling kahilingan. Gusto niyang sumakay ng bisikleta kasama niya. Pumunta si Woo-jun upang humiram ng bisikleta. Pinipigilan ni Rara ang kanyang luha. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, pagbalik ni Woo-jun, wala na roon si Rara. Isang sulat lang ang iniwan niya. Ang nilalaman ng sulat ay ang mensahe ni Rara para kay Woo-jun. Nais niyang ipagpatuloy ni Woo-jun ang kasalukuyang buhay nito at huwag malungkot dahil sa kanya. Kaya't matatag na nagpa siya si Rara na makipaghiwalay kay Woo-jun. Naniniwala siyang magkikita pa rin sila muli balang araw. Nagpadala si Rara ng mensahe sa Dodo Sol Sol Lala Sol upang ipaalam na nakipaghiwalay na siya kay Woo-jun. Binasa ito ni Dr. Cha at sinadyang hintayin si Rara sa gilid ng kalsada. Magkasama silang umupo sa duyan at nag-usap. Ikinuwento ni Dr. Cha na unang beses niyang nakita si Rara sa Graduation Music Festival. Noong panahong iyon, abalang-abala siya sa trabaho. Araw-araw, kailangang uminom ni Dr. Cha ng gamot para makatulog. Noong narinig niya ang nakakatawang performance ni Rara, napatawa siya kahit hindi siya sanay magpakita ng emosyon. Matapos iyon, muling nagtagpo ang landas nila sa Yunpo. Habang lumilipas ang panahon, lalo niyang naramdaman na karapat-dapat si Rara sa kanyang pagmamahal. Hiningi niya kay Rara na muling maging masaya. Binigyan ni Dr. Cha si Rara ng mga bulaklak na ranunculus. Ang ibig sabihin ng bulaklak na ito ay pasasayahin kita. Sinabi rin ni Rara na matagal na niyang alam na si Dr. Cha ang kanyang online friend. Ngumiti silang dalawa sa isa't isa. Lumipas ang 6 na buwan, lumuhod si Hayang at Song-ji sa harap ng kanilang mga ina. Ngunit hindi ito para aminin ang kanilang pag-ibig. Inilabas nila ang isang business plan. Hiningi nila ang pamatrikula nila sa kolehiyo upang i-invest sa kanilang negosyo. Samantala, pumunta si Woo-jun sa ospital para magpa-check up. Narinig niyang binanggit ni Jongnam ang tungkol sa muling pag-aasawa ni Dr. Cha. Ngunit laking gulat ni Woo-jun nang marinig na si Rara ang magiging nobya. Kaya't agad siyang tumakbo palabas. Ang simbahan ay puno ng masayang tugtugin. Sa harap ni Manbok na siyang saksi, nagpalitan ng singsing sina Dr. Cha at Rara. Magkahawak silang lumakad palayo. Bigla na lang sumugod si Woo-jun sa simbahan at hinila si Rara palabas habang nagpalakpakan ang mga tao. Dumating din sina Jongnam at Nurse Kim sakay ng kotse.
Nakita nila si Woojun at Rara na tumatakbong muli palabas. Napasigaw si Jongnam na talagang kakaiba ang buhay ni Rara. 6 na buwan na ang nakalipas nang sabihin ni Hayang at Songji sa kanilang mga ina ang plano nilang negosyo. Gusto nilang magtayo ng isang wedding planning company na tinatawag na Happy Wedding. Buo ang tiwala nilang magiging matagumpay ito. Mabilis na naitayo ang opisina ng kumpanya sa playground ni Rara. Ang paraan ng pagpopromote ng kumpanya ay ang pagkuha ng video ng isang kumpletong seremonya ng kasal ng bagong magkasintahan. Masayang umiti si Hayang at sinabing makakahanap siya ng taong gaganap bilang bride at groom. Kaya napilitang umarte sina Dr. Cha at Rara na ikakasal. Ngunit halatang pilit ang mga pose at ekspresyon nila sa photoshoot. Kaya hindi naging maayos ang kuha ng mga larawan. Nagmodel sina Hayang at Songji para sa kanila. Napakatamis ng atmosfera sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos, ipinost ang mga larawan sa social media. Saktong nakita ito ni Jongnam at napasigaw sa gulat. Narinig ito ni Woojun na nakatayo sa tabi niya. Napakunot no siya at mabilis na tumakbo papunta sa lugar ng kasal. Sa oras na yon, inihayag ni MC Minsu ang pagsisimula ng seremonya ng kasal. Pumasok si Rara sa simbahan habang nakayakap kay Dr. Cha. Pumalakpak at nagsigawan ng masaya ang lahat ng naroroon. At ang eksena ay naka-livestream din online. Nang magpalitan ng singsing ang bride at groom, ipinost pa ni Hayang ang address kung saan nabili ang singsing sa interface. Nag-click-click ang gintong keyboard. Bigla na lang dumating si Woojun. Wala siyang sinabi kundi agad niyang hinila si Rara palayo. Nabighani ang mga netizen sa plot twist na ito. Nagkomento sila na para itong teleserye. Samantala, napilitan si Songji na patayin ang livestream. Nakita ni Jongnam at Narskim ang mga tumatakas na anino ni Woojun at Rara. Namangha si Jongnam sa kakaibang buhay pag-ibig ni Rara. Agad namang tumakbo si Narskim papunta kay Dr. Cha. Sa ibang banda, nadiskubre ni Rara na nasa kay Woojun ang paborito niyang kotse na ibinenta niya. Nag-drive ang dalawa papunta sa tabing dagat. Alam na rin ni Woojun ang buong katotohanan tungkol sa kasal. Nakita rin niya ang mga komento ng netizens tungkol sa kanya. Tinawag siyang ang sumira ng kasal. Matapos nito, naglaro silang nakapaas sa buhanginan. Mahigpit na niyakap ni Woojun si Rara at ipinadama ang pananabik niya sa pamamagitan ng isang halik. Kinagabihan, nagtipon sina Dr. Cha, Narskim, at Jongnam sa labas. Mula nang iwan ni Jongnam si Rara, hindi siya tumigil sa pagdalo sa mga blind date. Sabi ni Dr. Cha, hindi man lang nagtatanong si Jongnam tungkol kay Rara, kaya labis siyang nainis. Nagsuggest si Narskim na puntahan ang bahay ni Dr. Cha para tingnan ito. Hindi inaasahan, agad siyang tumutol. Pag-uwi ni Dr. Cha, nadatnan niya ang pagkain na nakahain na sa mesa. Katabi nito ay isang note na punong-puno ng pagmamahal na may nakasulat, "Gabi na, huwag kalimutang initin ang sabaw at kainin ito." Ngumiti si Dr. Cha habang nakatingin sa silid at naalala ang pag-uusap nila ni Rara. Noong araw na yon, diretsahan niyang sinabi kay Rara na hindi siya ang online friend nito. Magkasama silang pumunta sa tindahan ng piano. Gusto nilang tukuyin kung sino talaga ang nagbigay ng piano kay Rara. Hindi inaasahan, lumipat na pala ang tindahan ng piano. Ang bawat propesyon ay may sariling eksperto, kaya ibinigay nila ang trabahong ito kay Minsu. Sinamantala ni Minsu ang pagkakataon upang magmungkahi na magrenta ng bahay kasama si Dr. Cha para mapalapit kay Sukyong. Hindi na nakapag-isip si Dr. Cha dahil tinalo siya ng mga nagmamakaawang mata ni Rara. Matagumpay na nakapasok si Minsu sa bahay ni Dr. Cha. Sa simula, hindi gaanong natuwa si Dr. Cha sa kanyang bagong kasama sa bahay. Pero nang maisip niyang makakakain siya ng masasarap na luto ni Minsu, agad nagbago ang kanyang ugali. Sa oras na yon, bumalik si Woojun at Rara sa playground ni Rara. Nagtaka si Rara kung bakit nasa bahay ni Woojun ang paborito niyang kotse. Kailangang ipaliwanag iyon dahil natanggap ni Woojun ang perang ipinambayad ni Rara sa utang. Noong una, mabigat ang loob ni Woojun nang matanggap ang pera. Pero nadiskubre niyang may kasamang kontrata ng pagbili ng kotse sa loob nito. Napatawa si Woojun dahil dito. Noon lang napagtanto ni Rara na aksidente niyang naisama ang kontrata. Kinabukasan, napansin ni Rara na nawawala ang tasa ng love tea na iniwan ng kanyang mga magulang. Lumabas na palihim pala itong kinuha ni Woojun. Samantala, si Minsu ay nagtungo upang hanapin ang may-ari ng tindahan ng piano. Inasikaso siya ni Dr. Cha at inihatid pa sa pintuan. Pagkatalikod niya, pabirong bulong ni Dr. Cha na para raw siyang naghatid ng asawa. Agad namang nakuha ni Minsu ang impormasyon mula sa may-ari ng tindahan ng piano. Ang taong nagbigay ng piano kay Rara ay si Kim Manbok. Dahil sa tuwa, agad tumakbo si Rara papunta sa hardin ng bulaklak at nakita si Ginoong Manbok na nakahandusay sa lupa. Agad niya itong isinugod sa ospital. Hindi nagtagal, dumating ang anak ni Kim Manbok sa ospital. Ibinahagi rin ni Rara kay Woojun ang balita tungkol sa pagkahimatay ni Ginoong Manbok. Sinabi rin ni Rara na si Kim Manbok ang Dodo Solsol Lalasol. Ngunit balak ibenta ng anak ni Ginoong Manbok ang kanilang bahay. Nabahala ang salon at playground ni Rara. Nagtipon ang lahat upang magplano. Iminungkahi nila na hanapin ni Rara ang dating sekretary ng kanyang ama upang makahiram ng pera. Si Minsu ang tumanggap ng tungkuling kunin ang contact information ng secretary. Sabi niya may iba pa siyang balak. Ginamit ni Minsu ang 3 pagkakataon ng pakikipagkita kay Sukyung bilang bayad sa kanyang serbisyo. Napatingin si Sukyung sa kanya ng gulat pero mayabang na iniabot ang 3 kutsara bilang sagot. Matagumpay ang naging kasunduan ng dalawang panig. Hindi binigo ni Minsu ang inaasahan ng lahat. Mabilis niyang nahanap ang sekretary at kumuha pa ng mga larawan bilang ebidensya. Nadiskubre ng mga suki ng salon na posibleng inangkin ng sekretary ang ari-arian ng ama ni Rara. Sa huli, inutusan ni Sukyung sina Hayang at Rara na kausapin ito. Pumunta sina Hayang at Rara sa Seoul. Nagtago sila at palihim na nagmasid.
Natuklasan nilang may kagalit ang sekretary na isang babae sa loob ng kotse. Ilang saglit lang, may sumigaw ng cut. At saka lang nila napagtantong nasa shooting location pala sila. Pinangunahan sila ng sekretary sa isang restaurant upang makaupo. Ipinaliwanag ng sekretary ang dahilan kung bakit siya nawalan ng komunikasyon kay Rara. Habang nagsushooting sila sa yate, aksidenteng nahulog ang kanyang cellphone. Tinanong siya ni Rara kung bakit siya naging aktor. Sagot niya, dahil ito sa kagustuhan niyang tuparin ang kanyang pangarap at sa kumpiyansa niya sa sarili niyang talento sa pag-arte. Kumuha siya ng salansan ng pera mula sa ATM at sinabi na hindi pa sapat ang kinikita niya ngayon kaya ito lang ang maibibigay niya kay Rara. Naantig si Rara at napaluha. Nakita ni Hayang ang tagpong iyon at napagtantong mabuting tao ang sekretary. Samantala, sinabi ni Songji kay Woojun na balak ibenta ng anak ni Manbok ang playground ni Rara. Agad humingi si Woojun sa kanyang ina ng pahintulot na makapunta sa Yunpo. Pagdating niya sa ospital upang dalawin si Manbok, nasalubong niya si Dr. Cha. Bihira mang mangyari, masaya ang naging pag-uusap nila. Sinabi ni Woojun kay Dr. Cha na huwag ipaalam kay Rara ang tungkol sa kanya dahil nagkasundo sila na huwag muna magkalapit bago ang pagsusulit. Kinabukasan, nalaman ni Hayang at Songji na maraming netizen ang nanood ng video ng peking kasal. May ilan pang ang nagtanong kung kailan talaga ang kasal. Sa sobrang tuwa, nagyakapan ang dalawa. Agad din nilang ibinalita ito kay Rara. Kasabay nito, masayang inanunsyo ni Sukyung na bibilhin ni Dr. Cha ang bahay ni Manbok. Labis ang naging kasiyahan ng lahat. Sa oras na ito, pumipili si Woojun ng singsing sa isang tindahan ng alahas nang bigla siyang tinawag ng isang magandang babae na nagngangalang Jung Gayong. Sa kabila ng pagiging palakaibigan ni Gayong, malamig si Woojun. Noong nasa eskwelahan pa sila, mahilig gumawa ng kung ano-anong pakulo si Jung Gayong para makuha ang atensyon ng matalik na kaibigan ni Woojun na yumaw na. Minsan ay nagnanakaw siya ng inumin o nakikipaglaro ng tennis, simple lang pero pansin. Gusto rin niyang mag-aral ng matematika sa Massachusetts o Stanford kasama ang kaibigan ni Woojun. Sa pagkakataong iyon, tinanong niya si Woojun kung bakit hindi siya tumupad sa pangakong mag-abroad para mag-aral at kung bakit pinili niyang makasama ang isang ordinaryong babae. Halatang napanood na niya ang video ng peking kasal. Dahil sa sunod-sunod na tanong, nawala ng pasensya si Woojun. Pero sinabi ni Gayong na ang gusto niya talaga ay si Woojun, hindi ang kaibigan nito. Ginawa lang daw niya ang mga bagay na yon para mapansin siya ni Woojun. Sa playground ni Rara, sinabi ni Rara kay Songji na may lihim itong pagtingin kay Hayang. Agad namang naibuga ni Songji ang iniinom niyang juice. Samantala, may reklamo si Sukyung mula sa isang customer. Sinisisi ng babaeng customer ang palpak niyang date sa kanyang hairstyle at humihingi ng refund. Maayos na kinausap ni Sukyung ang customer. Pero hindi na matiis ni Hayang na lagi na lang nababastos ang kanyang ina. Ginamit niya ang sarili niyang pera para paalisin ang customer. Tinuruan siya ni Sukyung na hindi madaling kumita ng pera. Kung hindi siya marunong lumunok ng pride, paano niya napalaki si Hayang ng ganoon? Labis ang pagsisisi ni Hayang at galit na lumabas ng pinto. Sa oras na yon, dumating si Minsu upang hanapin si Sukyung. Nakita niya ang mukha ni Sukyung na puno ng luha. Kaya iminungkahi ni Minsu na gamitin ang isa sa mga karapatan nilang kumain ng magkasama. Kumuha siya ng kutsilyo at ginupit ang pritong itlog sa hugis puso. Nang makita ito ni Sukyung, napangiti siya at naging mas masaya. Napag-usapan nilang dalawa si Dr. Cha. Sabi ni Minsu, wala siyang panlaban sa masasarap na pagkain. Isang beses, napansin niyang kaunti na lang ang natirang pagkain na niluto niya. Hindi niya naiwasang humanga sa malaking sikmura ni Dr. Cha. Samantala, napansin ni Dr. Cha na nawawala ang kanyang kahon ng gamot. Hinala niyang naiwan niya ito sa kotse ng kanyang dating asawa noong huli silang nagkita. Agad siyang tumawag kay Nurse Kim at hiniling na hanapin ito. Maya-maya lang, natagpuan ni Nurse Kim ang kahon ng gamot sa loob ng kotse. Nagulat siya sa laman nitong gamot. Agad siyang tumawag kay Jongnam upang ipasuri ang mga sangkap ng gamot. Naalala naman ni Jongnam ang isa sa mga naging pag-uusap nila ni Dr. Cha. Doon niya pinaghinalaang may malubhang sakit si Dr. Cha. Kinagabihan, natagpuan ni Songji si Hayang na tumakas mula sa bahay. Binigyan niya ito ng isang supot ng beer. Sinabi ni Songji kay Hayang na iuwi iyon para maibsan ang sakit ng damdamin ng kanyang ina. Sa bahay, naghahanap si Sukyung ng prenatal music. Ikinuwento niya kay Rara ang nakaraan. Noong buntis pa siya, si Hayang ay 20 taong gulang pa lamang. Dahil iniwan siya ng kanyang asawa, mag-isa siyang pumasok noon sa isang tindahan ng musika. Dahil sa musika, nagkaroon si Sukyung ng lakas ng loob na harapin ang pagiging isang single mom. Nalungkot lang siya saglit, pero agad siyang tumayo para ipagluto si Hayang ng paborito nitong pagkain. Tinawagan ni Rara si Hayang at sinabing naghahanda si Sukyung ng masarap na hapunan. Nang marinig iyon, agad umuwi si Hayang. Sa hapagkainan, sabay-sabay silang nakinig ng musika at masayang kumain. Kinabukasan, natapos ni Woojun ang kanyang pagsusulit at nagmadaling pumunta sa date nila ni Rara. Pero habang papaalis siya, hinarang siya ni Jung Gayong. Dahil nakaharang sa kalsada ang kotse ni Gayong, napilitang sumakay si Woojun sa sasakyan nito. Inalok siya ng kape na siya rin ang naghanda at nawala ng malay si Woojun. Habang naghihintay naman si Rara sa restaurant, nanatili siyang kalmado at tapat na umaasa kay Woojun. Sa yun po, habang nililinis ni Hayang ang kwarto ni Rara, natagpuan niya ang kahon ng mga kahilingan nila ni Songji. 10 taon na ang nakalipas mula nang isulat nila ang kanilang mga hiling at inilagay sa kahon. Nangako silang bibigyan ng regalo ang sinumang makakatupad sa mga yon. Ngayon, bigla na lang binasag ni Hayang ang kahon. Natuklasan niyang ang kanyang hiling ay makapangasawa ng isang kaibigang kaklase noong elementarya. Ang hiling naman ni Songji ay mahalin si Hayang. Pagsapit ng gabi, biglang tumawag si Songji kay Hayang. Sinabi nitong pumunta siya sa hair salon upang gupitan siya ng buhok.
Bagamat litong-lito si Hayang, pumunta pa rin siya sa takdang oras. Nadiskubre niyang puno ng makukulay na lobo at mga palamuting sinulid ang silid. May nakasulat pa na I love you. Nagsimula nang mag-play ang isang video na ginawa ni Songji. Ipinakita rito ang maliliit na sandali ng pagsasama nila ni Hayang. Naantig si Hayang sa sinseridad niya. Hinipan niya ang kandila sa cake. Ang kilos na ito ay nangangahulugan na opisyal na silang nagmamahalan. Pagkatapos, banayad niyang hinalikan sa pisngi si Songji. Sabi ni Hayang, ito raw ang regalo niya kay Songji bilang pagtupad sa hiling nito. Samantala, hindi na makapaghintay si Rara kay Woojun. Kaya nagpunta siya sa harap ng bahay nito upang alamin ang sitwasyon. Nakita niyang inihatid ni Junggayong si Woojun at tila paalis na ito. Napansin ni Junggayong ang presensya ni Rara. Kaya agad niya itong nilait. Pagkatapos, inutusan niya si Rara na makipaghiwalay kay Woojun. Pinilit ni Rara na pigilan ang inis at sinabing hindi niya susundin ang gusto ni Junggayong. Kinabukasan, sinuri ni Jongnam ang mga sangkap ng gamot na iniinom ni Dr. Cha. Sabi ni Jongnam, ang gamot ay mga bitamina lang pala. Napaluha si Narskim sa tuwa at ginhawa. Sa sobrang emosyon, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Bigla nilang nakita si Woojun na pumasok sa opisina ng direktor. Naalala ni Jongnam na anak pala ng direktor si Woojun. Sumakit ang ulo ni Jongnam sa inis dahil magkasintahan sina Woojun at Rara. Iminungkahi ni Narskim na sabihin na lang ni Jongnam ang katotohanan sa ina ni Woojun. Samantala, nabalitaan ni Hayang at Songji na tila may ibang babae si Woojun. Gusto nilang makasigurado sa balitang ito. Kaya nagpunta sila kay Minsu. Gumamit sila ng paraan para mapasang-ayon si Minsu na libre niya itong imbestigahan. Hindi nagtagal, sinundan ni Minsu at ng kanyang tropa si Woojun. Napansin ni Junggayong ang dalawang matangkad na lalaking nakatago sa likod ng billboard. Kaya nahuli si Minsu sa akto ni Woojun. Akala ni Woojun na ipinadala siya ng ina para imbestigahan siya. Samantala, hindi mapakali si Rara. Sa payo ni Dr. Cha, handa na sanang pakinggan ni Rara ang paliwanag ni Woojun bago magdesisyon. Sa ibang lugar, palihim na kinunan ni Minsu ng litrato sina Woojun at Junggayong. Inihagis niya ang bunton ng mga larawan sa harap ni Hayang at Songji. Nagalit si Hayang at gustong personal na tanungin si Woojun kung bakit siya ng babae. Pero humiti si Minsu nang may pagkatuso at sinabing wala raw pag-ibig na walang hanggan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ni Rara ang pag-uusap ng lahat. Nakita niyang naglalakad ang kanyang kasintahan kasama ang ibang babae. Lubhang nasaktan ang damdamin ni Rara. Bigla siyang tinawagan ni Woojun at inanyayahan siyang magkita sa isang restaurant. Pinilit ni Rara na umiti habang nakaupo sa tapat ni Woojun. Ngunit nadurog ang mga inaasahan ni Rara nang iminungkahi ni Woojun na maghiwalay na sila. Labis ang sakit na naramdaman ni Rara at napaiyak siya, ngunit hindi na niya nagawang pigilan ang kanyang kasintahan. Lumabas si Woojun ng restaurant. Tumayo siya sa labas ng bintana at matagal na tinitigan si Rara na umiiyak. Sa huli, tuluyan pa ring umalis si Woojun. Kinabukasan, bumuhos ang malakas na ulan. Nakakita si Yunsil kay Woojun na nanatili lamang sa silid. Samantala, si Rara ay nakaupo sa harap ng piano at inalala ang magagandang sandali kasama si Woojun. Di nagtagal, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa ibang bansa. Napag-alaman niyang ang tumawag ay si Teacher Misok sa musika. Naramdaman ni Rara na parang nakahanap siya ng pahingahan para sa kanyang damdamin kaya siya ay napaiyak. Nang malaman ni Rara na malapit nang bumalik ang guro sa Korea, sinadya niyang alamin ang schedule ng biyahe upang masundo ito. Sa araw ng pagdating ni Misok sa Korea, aksidenteng nakita ni Rara si Woojun sa paliparan. Kasama niya si Junggayong na naglalakad sa tabi niya. Ang mas nakakagalit pa, nagkunwaring hindi nakita ni Woojun si Rara. Tahimik siyang dumaan sa tabi nito na parang walang nangyari. Lumipad si Woojun papuntang ibang bansa kasama si Junggayong. Gulat na gulat si Rara at naibulong ang pangalan ni Woojun. Sa harap ng gate ng international flight, hindi man lang nagpaalam si Woojun kay Junggayong. Lumalabas na ang ginawa niyang pagpapakita ng pagiging malapit kay Junggayong at ang pagbaliwala kay Rara ay isang palabas lamang. Tila may gusto pa siyang sabihin. Sa kabilang bahagi ng paliparan, sinalubong na ni Rara ang kanyang guro sa musika. Masayang yakap ni Rara si Misok. Mula sa malayo, tahimik na pinanood ni Woojun si Rara. Di nagtagal, dinala ni Rara si Misok sa Rara's playground. Alam din ni Misok ang mga pinagdaanan ni Rara, ang pagkamatay ng ama, pagkakaospital ng kanyang tagapagligtas, at ang hiwalayan nila ng kasintahan. Hinimok siya ni Misok na ilabas ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano. Isang malungkot na himig ang lumabas mula sa mga daliri ni Rara. Naramdaman ni Misok ang kanyang sakit at niyakap siya. Pagkatapos, sa gitna ng masiglang pagsalubong ng lahat, tinapos ni Sokyung ang hairstyle ni Misok bilang pagbati sa pagdating nito sa Yunpo. Kinagabihan, inilahad ni Rara ang kanyang mga pagdududa kay Misok. Nagtanong siya kung ituturo pa rin ba siya ng guro kahit isa lang siyang ordinaryong estudyante at wala na ang suporta ng kanyang ama. Maingat na sinagot ni Misok na iba si Rara. Ang kanyang musika ay may kakayahang magbigay ng lakas sa iba. Noong taong nalugi ang negosyo ng asawa ni Misok, nawalan siya ng pag-asa. Pero ang pagtugtog ni Rara sa piano ang muling nagbalik ng kanyang ngiti. Kalaunan, inimbitahan ni Misok si Rara na magsaliksik sa universidad na kanyang pinagtuturuan. Kasabay nito, nais din ni Misok na maging teaching assistant niya si Rara. Nagpa siya si Rara na pag-isipan muna ito. Samantala, dahil ayaw na siyang papuntahin ni Dr. Cha, lalong lumala ang paranoia ni Narskim. Pinaghinalaan niyang may itinatagong babae si Dr. Cha sa bahay, kaya nagpa siya siyang puntahan ito at alamin ang totoo. Hindi inaasahan, ang nagbukas ng pinto ay isang maskuladong lalaki na nakasuot ng pulang apron. Magalang na inabot ni Minsu ang prutas. Nagsabi siya ng ilang bagay upang takutin si Narskim.
Pagkatapos, iniabot ni Minsu ang kanyang business card upang makakuha ng mga customer. Ngunit nasira ang plano dahil kay Dr. Cha. Kinuha ni Dr. Cha ang kahon ng gamot mula kay Nurse Kim. Ginamit niya ang dahilan na may iba siyang kamiting kaya tumanggi siyang makipaghapunan dito. Sa totoo lang, si Rara ang may tagpong usapan kay Dr. Cha upang pag-usapan kung dapat ba siyang manatili sa Rara's playground. Ang lugar na iyon ay puno ng magagandang alaala nila ni Woo-jun. Ngunit ang mga alaala ring iyon ang nagpapasakit sa kanyang damdamin. Habang nag-aatubili si Rara, sinabi ni Dr. Cha na ang tunay na bumili ng bahay ay si Woo-jun at hindi siya. Lumalabas na nais ni Woo-jun na bawiin ang Rara's playground mula sa anak ni Manbok. Hindi nagdalawang isip si Woo-jun na mangakong mag-aaral ng medisina upang mapapayag ang kanyang ina. Si Yoon-sil ang nag-utos kay Dr. Cha na bilhin ang bahay na ito. Matapos marinig ang paliwanag ni Dr. Cha, naunawaan ni Rara ang dahilan ng pakikipaghiwalay ni Woo-jun. Sa kabilang banda, nag-aalala si Nurse Kim na baka ma-in-love si Rara kay Dr. Cha matapos silang maghiwalay ni Woo-jun. Kaya't hiniling ni Nurse Kim kay Minsu na palihim na sundan si Rara. Habang sila ay nagtatalo tungkol sa deposito, dumating si Rara at Dr. Cha. Hiniling ni Rara kay Minsu na sabihin ang totoo tungkol sa larawang nagpapakitang niloloko siya ni Woo-jun. Walang nagawa si Minsu kundi ang aminin na si Woo-jun mismo ang nagpagawa ng mga peking larawan. Sinabi rin ni Minsu na tila nahihirapan si Woo-jun kaya't minabuti na lamang nitong makipaghiwalay agad kay Rara. Sa mga sandaling iyon, nag-impact na si Woo-jun. Tinitigan siya ni Yoon-sil na may luha sa mga mata. Lumalabas na noong huling tagpuan nila ni Rara, hindi sinadya ni Woo-jun na hindi makarating, nawalan siya ng malay sa loob ng sasakyan ni Jung Gayong at inuwi na lang sa bahay. Makalipas ang ilang araw, natuklasan ni Yoon-sil na may leukemia si Woo-jun. Pinakalma ni Yoon-sil ang natigilang si Woo-jun at sinabing magiging maayos din ang lahat. Dahil ayaw ni Woo-jun na madamay si Rara, pinili niyang makipaghiwalay. Sa oras na yon, banayad na sinabi ni Yoon-sil kay Woo-jun na kapag gumaling na siya, maaari na niyang ligawan muli si Rara. Siya ang pinakamahalagang kayamanan ng kanyang ina. Mahigpit silang nagyakapan. Kapwa sila takot sa hindi tiyak na hinaharap. Pinagmasdan ni Rara ang larawan na kuha ni Minsu at napansin niyang parang pamilyar ang jacket na suot ni Woo-jun. Bigla niyang naalala ang isang pagkakataon na nagkita sila ni Woo-jun noong tagsibol ng 2019. Noong panahong iyon, gustong-gusto ni Rara na bilhin ang huling kahon ng pakwan sa tindahan. Ngunit gusto rin itong bilhin ng lalaking nasa unahan niya. Napasigaw si Rara pero wala siyang nagawa. Nang mapagtanto niyang bastos ang kanyang asal, umiti na lang siya. Ang lalaki ay si Woo-jun. Ibinigay niya ang kahon ng pakwan kay Rara. Lubos ang pasasalamat ni Rara. Ngunit nang magbabayad na siya, napansin niyang nawawala ang kanyang pitaka. Bukas palad na sinabi ni Woo-jun na siya na ang magbabayad para kay Rara. Lumalabas na yon pala ang simula ng utang ni Rara. Ngayon, naalala na niya ang lahat. Nagmadali siyang hanapin si Woo-jun. Ngunit hindi niya alam ang bagong numero nito. Matapos niyang malaman na mag-aaral sa ibang bansa si Woo-jun mula sa cram school nito, nagmamadali siyang pumunta sa bahay nito. Sa mga sandaling iyon, nakaalis na si Woo-jun at nakasakay na sa sasakyan. Nagkasalubong sila ngunit hindi nagkita. Hindi nakatutok si Rara sa kanyang paglalakad sa kalsada. Nadaanan niya ang coffee shop kung saan sila unang nagkita. Doon niya natuklasan na ang pangalan ng tindahan ay Dodo Solsol Lalasol. Doon lang niya nalaman na si Woo-jun pala ang kanyang tagapagligtas. Nagpadala si Rara ng mensahe kay Woo-jun sa social media na may halo-halong damdamin. Hindi niya inaasahang darating ito sa coffee shop. Sinabi ni Woo-jun na unang kita pa lang ay umiibig na siya kay Rara. Matapos silang unang magkita sa coffee shop, madalas nang bumalik si Woo-jun doon, umaasang muli silang magkikita. Ngunit noong muli silang nagkita sa pagtatapos na pagtatanghal, sinabi ng kaibigan ni Woo-jun na gusto rin ito si Rara. Kaya't pinili na lamang ni Woo-jun na itago ang kanyang nararamdaman. Matapos ma-reject si Rara, sinabi ni Woo-jun sa kanya na pumunta sa Yunpo. Dahil sa aksidenteng nangyari sa kalsada, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting lumalim ang damdamin nila para sa isa't isa. Ang piano ay binili ng lalaking nagmamahal kay Rara. Alam niyang may namamagitan kina Rara at Woo-jun, kaya't sinadya niyang lagyan ng lagdang Dodo Solsol Lalasol. Pagkatapos, nagkasundo sina Woo-jun at Rara na magkita. Ang orihinal na plano ni Woo-jun ay sumama sa tagapagtustos ng piano sa tagpuan. Ngunit nasira ito dahil kay Minsu. Sinabi ni Woo-jun na ayaw niyang matuklasan ni Rara ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil kailangan niyang pumunta sa malayong lugar, ayaw niyang gapusin si Rara ng mga alaala. Sa huli, hindi nagawang iwan ni Woo-jun si Rara. Nakiusap siya sa kanyang ina na bigyan siya ng 2 araw. Sumama siya kay Rara sa amusement park para makasama ang lahat sa huling pagkakataon. Pagsapit ng gabi, tinanong ni Woo-jun si Rara kung anong parusa ang matatanggap niya kung hindi siya seryosong mag-practice. Maraming parusa ang sinabi ni Rara. Pagkatapos, siya mismo ang nagsagawa ng mga yon. Tumayo siya sa dulo ng kanyang mga paa, niyakap si Woo-jun, at binanggit ang sinabi ni Minsu, hanggat kayang tiisin ng isang tao ang masakit na sandali, tiyak na may magandang kapalit iyon. Pagkatapos, sinabi ni Woo-jun ang hiling niyang paghugasan siya ni Rara ng buhok. Binanggit din niya ang unang pagkikita nila sa Yunpo. Ngunit sa pagkakataong ito, si Rara na ang waitress. Ang ikinagulat ni Rara ay nang biglang ilabas ni Woo-jun ang peres ng singsing na matagal nang inihanda. Siya mismo ang nagsuot nito kay Rara. Hiling ni Woo-jun na huwag niyang aalisin ang mga yon. Gabi na nang pinatulog ni Woo-jun si Rara. Habang pinagmamasdan niya ang dalagang yakap niya, napuno ng mga alaala at iniisip ang kanyang puso. Di nagtagal, dumating na ang araw ng kanilang paghihiwalay. Ginamit ni Woo-jun ang dahilan ng pag-aaral sa ibang bansa upang pansamantalang iwan si Rara. Nagyakapan sila sa harap ng gate ng seguridad bilang pamamaalam.
Nang umalis si Woo-jun, palihim niyang ipinangako sa sarili na babalik siya balang araw upang muling makita si Rara. Makalipas ang ilang panahon, binuksan ang pribadong social media channel ng Rara's Playground. Nagpadala ng mensahe ng pagbati si Woo-jun mula sa kanyang hospital bed. At ang negosyo ng Rara's Playground ay unti-unting lumago. Ikinuwento pa niya sa kanyang roommate na balak na niyang bumili ng ikalawang piano. Napapailing ang mga tao sa paligid dahil sa matinding pagmamahalan ni Rara at Woo-jun. Ngunit magkalayo sila ng kinaroroonan. Hindi naging madali ang pag-ibig na ito. Natatawa si Suk-kyung at sinabing araw-araw silang nag-uusap at tawag ng tawag. Para na raw sasabog ang telepono sa dami ng mensahe. Tunay nga, kapag umiibig ang dalawang tao, tila gusto nilang paliitin ang distansya gamit ang tawag at chat. Sa kabilang banda, matapang na nilalabanan ni Woo-jun ang kanyang karamdaman. Humiling siya kay Rara na kantahan siya ng lullaby. Nais ni Woo-jun na makakuha ng lakas mula sa tinig ng minamahal niya. Kinabukasan ng umaga, sinabi ng doktor kay Rara ang magandang balita, nagising na si Manbok. Dali-daling pumunta si Rara sa ospital upang siya idalawin. Noong una, natanggap ni Ginoong Manbok ang CD na ipinadala ni Woo-jun. Isa sa kanyang mga prinsipyo ang pagtanaw ng utang na loob. Kaya naman ginamit niya ang pangalan ni Woo-jun upang maipagkaloob kay Rara ang isang piano. Ibinigay naman ni Rara kay Manbok ang sulat na iniwan ni Woo-jun. Sinabi ni Dr. Cha na ipinakiusap ni Woo-jun sa kanya na alagaan si Rara. Nakita ni Dr. Cha na masaya si Rara sa araw-araw. Palagi pa siyang nagyayabang tungkol sa kanila ni Woo-jun kay Dr. Cha. Dahil doon, naging panatag din ang kalooban niya. Habang tumatagal, mas gumagaling at nagiging bihasa si Rara. Isang araw, pag-uwi ni Suk-kyung at Hayang, nadatnan nila si Rara na gumagawa ng kimbap. Bigla nilang naalala si Woo-jun. Agad namang ikinuwento ni Rara ang matamis nilang love story ni Woo-jun. Sa hindi inaasahan, nabanggit ni Rara na may nobyo rin si Hayang. Mabilis na tinakpan ni Hayang ang bibig ni Rara. Agad niyang iniiba ang usapan upang hindi makahalata ang kanyang ina. Pagkatapos ay nagplano ang tatlo. Gusto nilang gamitin ang nalalapit na Christmas concert upang ipagtapat ni Rara ang kanyang proposal kay Woo-jun. Hindi nagtagal, sinimulan na ni Rara ang pagre-record ng video na nagtuturo kay Woo-jun kung paano tumugtog ng piano. Tumugtog siya ng 12 rhythm bases sa kantang Avis DJ Maman. Plano nilang tumugtog ng magkasama sa konsyerto. Humiling si Rara kina Jaemin at Dr. Cha na tumulong sa paghahanda ng listahan ng mga awit para sa konsyerto. Dumating na rin ang Pasko na sabik na inaabangan ng lahat. Nagsidatingan na sa bahay ang mga kaibigan ni Rara. Sa isang mainit na silid na puno ng halimuyak ng pagkain at diwa ng Pasko, sabik na naghihintay ang lahat sa pagdating ni Woo-jun. Umuulan ng nyebe sa buong kalangitan, ngunit wala pa rin siya. Nag-text si Woo-jun kay Rara at sinabing naantala ang kanyang flight dahil sa snowstorm. Hiniling ni Woo-jun kay Rara na buksan ang video na inihanda niya. Ang video na iyon ang magsisilbing kapalit ng kanilang pagtatanghal ni Rara. Kaya't napilitan si Rara na i-anunsyo ang pagsisimula ng konsyerto. Nagsimulang tumugtog si Dr. Cha. Kumalat ang kanyang karisma sa paligid at nahulog ang loob ni Nars Kim. Nang matapos ang piyesa, tumayo pa si Nars Kim upang purihin siya. Sumunod namang tumugtog ang batang henyo na si Jaemin. Ang bilis ng kanyang kamay at galing sa pagtugtog ay ikinamangha ng lahat. Puno ng pagmamalaki ang kanyang ama. Ang huling piyesa ay pinatugtog ni Rara at Woo-jun sa pamamagitan ng video. Habang umaalingaw-ngaw ang masiglang tugtugin sa silid, unti-unting bumalik sa alaala ni Rara ang matatamis nilang sandali. Nang matapos ang pagtatanghal, alam na ni Manbok ang katotohanan kaya't napaluha siya ng labis. Akala ng mga tao sa paligid ay naantig lang siya sa wagas na pagmamahalan ni Rara at Woo-jun. Ngunit matagal nang alam ni Manbok na may leukemia si Woo-jun batay sa liham na ipinadala nito. Ayon sa kahilingan ni Woo-jun, hindi niya ito sinabi kay Rara. Pagkatapos ng konsyerto, bumalik si Rara sa muling inayos na Rara's Playground. Ikinuwento niya kay Mimi ang pananabik na hatid ni Woo-jun. Hindi inaasahan, dumating si Yeon-sil. Kita sa kanyang mukha ang labis na lungkot. Nagsalita siya ng mga salitang walang linaw. Biglang nakaramdam si Rara na may masamang nangyari kay Woo-jun. Dahil dito, umiiyak na sinabi ni Yeon-sil na malubha ang sakit ni Woo-jun at hindi na ito makakapunta pa. Hirap paniwalaan ni Rara na basta na lang mawawala si Woo-jun. Ngunit sinabi sa kanya na ang video ng pagtatanghal ay inirecord 1 buwan na ang nakalipas. Hawak niya ngayon ang ibinalik na magkasamang tasa at ang liham na isinulat ni Woo-jun noon pa. Tahimik na umiyak si Rara sa sakit. Lahat ng nakaalam ng balita tungkol sa pagkamatay ni Woo-jun ay labis na nalungkot. Niyakap ni Suk-kyung at Hayang ang isa't isa habang humahagulgol. Naalala ni Song-ji ang huling usapan nila ni Woo-jun. Maging si Dr. Cha ay malakas na umiyak sa pagkawala ng kaibigan. Umupo si Rara mag-isa sa tuktok ng bundok at sumigaw habang umiiyak. Sa liham, hiniling ni Woo-jun na kalimutan siya ni Rara at magsimulang muli. Ngunit ang damdaming iyon ay tila nakabaon na sa kalamnan at buto ni Rara. Paano niya iyon malilimutan ng ganoon lang? Makaraan ng 5 taon, sa Rara's Playground, puno na ito ng mga aklat sa piano at mga tropeo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang presensya ng isang bata. Isa ng auntie si Mimi. Pagkatapos makipag-usap sa ama ng bata, masayang lumabas si Rara. Sa bahay ni Suk-kyung, nagtatalo sina Hayang at ang kanyang asawa. Ngunit pagpasok ni Rara kasama ang bata, agad silang tumigil. Binuhat ng ama ang kanyang anak papasok sa sala. Nagkatinginan ang mag-asawa at agad na nagkabati. Puno ng tawanan ang lamisang panghapunan. Napakamasigla ng kanilang salusalo. Sinabi ni Rara na isang karangalan para sa kanya ang mapasama sa malaking pamilyang ito. Pinuri rin siya ng lahat bilang pinakasikat na guro ng piano sa buong Yunpo. Nasanay pa niya ang isang batang henyo sa musika, si Jaemin. Nasa Germany na ngayon si Jaemin. Tiyak na magiging isang tanyag na pianist si Jaemin balang araw.
Biglang binanggit ni Suk yung sina Woo-jun at Manbok na may habag sa tinig. Sinabi niya kay Rara na huwag kalilimutan ang dalawang taong iyon. Sa payo ng lahat, itinaas ni Rara ang kanyang baso upang ipagdiwang ang sandaling ito. Ipinagpasalamat niya ang magandang panahong ito. Si Nurse Kim, na 5 taon nang nanliligaw kay Dr. Cha, ay sa wakas napaibig din siya. Binigyan siya ni Dr. Cha ng isang paso ng halaman at sinabing aalagaan nila ito nang magkasama mula ngayon. Kaya't naging magkasintahan muli ang dalawa. Yumakat silang dalawa ng puno ng pagmamahalan. Kinabukasan, tumugtog si Rara ng isang piyesang inialay kay Woo-jun. Patuloy pa rin siyang nangungulila sa kanya. Biglang may lumitaw na figura sa labas ng Rara's playground. Si Woo-jun yon, bumalik na. Agad siyang tumakbo papunta sa pintuan at tumigil muna upang ayusin ang suot. Pumasok si Woo-jun na halatang halo-halo ang kaba at pananabik. Napatingin si Rara sa kanya habang pinupunasan ang kanyang mga mata, tila hindi makapaniwala. Pagkatapos ay masayang tumakbo si Rara at niyakap siya ng mahigpit. Sa wakas, muling nagtagpo ang magkasintahang pinaglaruan ng tadhana. Sa tuktok ng bundok, sinuntok ni Rara si Woo-jun. Masama ang loob niyang nagtanong kung bakit hindi ito agad bumalik. Ngunit mumiti lamang si Woo-jun at malambing na sinabing kinailangan niyang maghintay hanggang sa siya ay lubusang gumaling. Marahil ay lumala noon ang kanyang kalagayan, kaya napilitan siyang magsinungaling kay Rara na siya ay namatay na. Hindi inaasahan, gumaling si Woo-jun sa kanyang sakit. Sa ilalim ng maliwanag na mga bituin, naghalikan silang dalawa. Ang halik na iyon ay tila susi upang manatili sila sa piling ng isa't isa magpakailanman. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.